Sinta ko. Ilang beses na kitang niyaya, pero hindi mo man lang ako pinapansin. Ngayong araw, huli ka rin sa mga kamay ko. Sa totoo lang, ganito lang naman ang laro ng lalaki at babae. Gusto mo ng thrill? Sige, pagbibigyan kita. Huwag. Huwag. Bitawan mo ako, parang awa mo na. Pakiusap, bitawan mo ako. Saklolo. Tulong. Gustong-gusto kong naririnig ang mga tili mo. Kahit gaano ka pa kalakas sumigaw, walang darating para iligtas ka. Huwag ka nang magpanggap na napakalinis mo. Bibigyan kita ng 200,000. Hindi ko kailangan ng pera mo. Bitawan mo ako. Ayaw mo. Maraming ibang nagkakandara pa rito. Lin Wei. Subukan mo lang akong dalawin. Ang tito at ang pinsan ko. Hinding-hindi ka nila patatahimikin. He Xiaoyu. Kung hindi lang dahil sa barya-baryang dot na iyon, wala akong paki sa iyo. Lin Wei. Hayop ka. Many Okis. Sige. Sumigaw ka pa. Huwag, ayoko. Kuya Bao, sakay na sa sasakyan. Huwag, parang awa mo na. Saklolo. Sandali. Bitawan mo ako. Tulong, saklolo. Sige, tumili ka pa. Bitawan mo siya. Sabi ng bitawan mo siya. Kinabahan ako roon ah. Akala ko guni-guni ko lang. Sinta ko. Ituloy na natin ito. Huwag, ayoko. Huwag, sabi ko bitawan mo siya, bingi ka ba? Huwag, sabi ko bitawan mo siya, bingi ka ba? Bakit ba tuwing nasa climax na ako, may naririnig akong boses, liyes ka nga rito. Ikaw na hamak na delivery guy ka lang, ilang libo lang ang kinikita mo buwan-buwan, bakit ka nagmamagaling? Gusto mo bang mamatay ng maaga? Kunin mo itong pera, at lumayas ka na sa harap ko, kundi. Ano ngayon? Sisiguraduhin kong hindi mo na, masisilayan ang araw bukas. Sige nga. Tingnan natin, kung hanggang saan ang tapang mo. Bugbugin nyo. Huwag ninyong ititigil hanggat hindi namamatay. Lin Wei, palalampasin kita ngayong araw, para lang makita mo, pagbukas ng stock market bukas ng umaga, kung paano mawawala ang lahat sa iyo. Akala mo ba kaya mong talunin ang malaking kapital, bukas ng umaga sa stock exchange? Tingnan natin kung sino talaga ang mananalo. Sinira mo ang plano ko, hindi kita mapapalampas. Matulog ka na, pagkagising mo bukas ng umaga, makukuha na ni Lin Wei ang nararapat na ganti sa kanya, huwag kang mag-alala. Ang sama ng pakiramdam ko. Tulungan mo naman ako, pakiusap. Huwag kang tumingin sa hindi dapat, Li Zhenbao. Hindi ka ordinaryong tao lang. Kailangan mong magpigil. Tulungan mo ako, nakikiusap ako sa iyo. Hindi ko alam kung paano ang Diyos ng yaman, nangongolekta ng puntos ng pananampalataya sa mundo ng mga tao. Kumusta na ang progreso? Ang many akis na matandang Diyos ng yaman na iyon, naninilit kay siya nga habang naliligo sa langit, pati dito sa lupa, hindi pa rin nakakalimot, na mang-akit at mag-iwan ng mga utang sa pag-ibig. Tingnan mo kung hindi ko, bawiin ang kanyang kapangyarihan. Napagbintangan ng gusto ang matandang Diyos ng yaman sa ibaba. Ngayon, pati ang kapangyarihan niya ay binawi pa. Kapag ang desperado ay gumawa ng paraan, baka isumbong niya ako sa Jade Emperor. Nakakapagtaka, bakit hindi ko makita ang kanyang compass ng kayamanan?
Kuya Bao, nandito na tayo. Mga kasama ko, kagabi, may mga kumalat na chismis mula sa mga walang kwentang tao, na nanggulo sa merkado, lalabas din ang katotohanan. Ang pundasyon ng Blue Sky Biotech, ay kailanman hindi nayanig. Magtiwala sa Stop God. Magtiwala sa Stop God. Magtiwala sa Blue Sky. Sinasabi mong wala itong kwenta, pero para sa akin, isa itong gintong pagkakataon. Kung ang hula ko, na ang presyo ng stock ng Blue Sky Biotech ay biglang tataas, kailangan mong humarap sa lahat ng mga investor na sumusuporta sa akin. Lumuhad at humingi ng tawad. Aminin mong isa kang manloloko, at tuluyan ng umalis sa mundo ng pinansyal. Sige. Bakit ang kayamanan at karma ng mga taong ito, ay hindi ko na makita? Sinusuri ng mata ng Diyos ang datos ng Blue Sky Biotech. Datos ng mata ng Diyos, pangunahing kapangyarihan. Sapilitang nag-offline dahil sa hindi malamang abala. Ang higanti sa pandaigdigang medisina, naglabas ng pahayag ang Ruikang Group. Talagang isang Diyos si Lin Wei. Iyong Legion Bao na iyon, isang hamak na tagahatid lang. Hindi man lang nakapag-aral, nangangarap pa ring hominin ang autoridad ng Stop God. Nakita mo ba? Ito ang katotohanan, Li Jianbao. Ang lahat ng mga kasinungalingan mo tungkol sa pagbagsak ng stock ay naging katatawanan na lang. Ang mga short order mo ay nalulusaw na ngayon, di ba? Ubus na ang 10 milyon mo. Bakit hindi ka na makapagsalita? Di ba marunong kang humula? Pinatunayan na ng katotohanan na isa ka lang, ganap na manloloko. Wala siyang alam sa stock market. Paanong nangyari ito? Datos ng mata ng Diyos. Hindi ba sinusuri nito ang Blue Sky Biotech, nasangkot sa isang kasong pandaigdig? Paano nangyaring bigla silang nakipag-alyansa sa mga nangungunang kumpanya ng gamot sa mundo? Isang estratehikong pagtutulungan. Datos ng mata ng Diyos. Nabigong gumana ang kapangyarihan nito. Buwisit, kung kailan kailangan, doon pa pamalya. Leyes na, kapag hindi ka pa umalis, mahuhuli na ang mga ide-deliver mo. Nakita mo ba? Dahil wala akong utang na loob. Ako ang Diyos dito. Ni Jianbao, huwag ka nang pumalag, tapos ka na. Ang katotohanan ang magpapatunay. Patuloy ang pag-angat ng stocks ng Blue Sky Biotech. Talo ka na. Ngayon, tuparin mo ang usapan. Lumuhad ka at humingi ng tawad. Buksan na ang merkado. Li Jianbao, huwag ka nang magpumiglas. Ang katotohanan ang mananaig. Patuloy ang pagtaas ng Blue Sky. Anong gagawin natin? Nadamay pa kita, Kuya Bao. Luhod, lumuhad ka na. Tanggapin mo ang pagkatalo mo. Bilisan mo, luhod. Tama yan. Hay naku, Diyos ng yaman, dahil sa akin kaya siya nagdurusa. Hindi ko siya pwedeng pabayaan. Diyos ng yaman, ang balitang yan tungkol sa alyansa, ay peking balita lang na ikinalat ni Lin Wei. Ituloy ang pagbebenta. Sige. Lin Wei, alam mo ba, ang pinakamabilis na bagay sa mundo, ay hindi kuryente, kundi ang bilis ng pagguho ng tiwala ng tao. Tumigil ka sa daldal, lumuhad ka na agad, kung tama ang balita ni Tianpeng. At sa dami ng ibinebenta ni Biaozi, hindi natatagal ng ilang minuto ang Blue Sky. Sa tingin mo, ang mga kasinungalingan mo, hanggang kailan tatagal? Bakit biglang bumabagsak? Normal lang ang paggalaw ng merkado. Magsasampa ako ng kaso tungkol sa patent, tapos na. Lin Wei, manluloko ka. Ang perang pampa-opera ko, nakataya lahat dyan. Sabi mo aabot ng 200. Manluloko, ibalik mo ang pinaghirapan kong pera. Imposible, sinong naglabas ng balita? Lin Wei. Darating na ang karma mo. Li Jianbao, huwag mong isiping ligtas ka na, dahil lang napabagsak mo ang Blue Sky. Ang mga taong nasa likod ko, hindi ka tatantanan. Handa ako kahit kailan. Pero bago yan, ang mga utang mo, hindi ba dapat bayaran mo muna? Huwag kang magmayabang. Nagkataon lang ang lahat. Akala mo ba talaga ay may mata ng Diyos ka? 4, 3, 2. Narito na ang mga pulis.
Ginoong Linway, sospek kayo sa panloloko, pagpapakalat ng maling impormasyon, at manipulasyon sa merkado. Sumama po kayo sa amin. Dalhin na yan. Paano ito nangyari? Ang lahat ng pera ko, lahat ay na-invest sa Blue Sky. He Xiaoyu, ang ipon ko para sa pagtanda, na-invest ko na rin lahat, wala na ba talagang natira? Siguradong babalik si Linway. Siguradong na-set up lang siya ng kung sino. Blue Sky Biotech, tingnan mo, bagsak na ang presyo, wala nang halaga. Hayaan mo na, iyong bag na ibinigay sa akin ni Linway. Ibebenta ko na lang. Ang bag na ito, ay nagkakahalaga ng milyon-milyon. Isang tingin pa lang, halatang peke na iyang gamit mo. Mumurahing knock-off lang iyan na nagkakahalaga ng barya. Tabingi pa ang logo. 3 metro pa lang, amoy plastic na. Imposible, Li Zhenbao. Naghihiganti ka lang dahil hiniwalayan kita. Dahil hindi mo ako makuha, sinisiraan mo ako. Kuya Bao, sa ngayon, mayroon tayong hindi bababasa. 100 milyon. Ano ang balak mong gawin pagkatapos nito? Bao, tingnan mo, mayaman ka na ngayon. Kailan tayo pipili ng petsa, para magpakasal na? Lumayas ka sa harap ko, ngayon din. Alis na tayo. Li Zhenbao. Interesante. Gusto kong makita. Kung ano ang mangyayari, tingnan natin kung hanggang saan ang mararating. Nang hampas lupang sinwerte lang. Biaozi, maghanap ka agad ng lugar na may magandang feng shui. Habang mainit pa ang sitwasyon, itayo na natin ang kumpanya. Kuya Bao, sakay na. Pupunta na tayo roon. Kuya Bao, pasensya na, naging pabaya ako. Ano kaya kung ipagawa ko muna ang sasakyan, bago tayo tumuloy? Napakayaman na natin. Bakit mo pa ipapagawa iyan? Tara, ibibili kita ng bago. Sige po. Iwan mo na lang ang delivery sa may pinto. Hoy, ayusin mo ang pananalita mo. Gusto mo bang bugbugin kita? Nandito kami para bumili ng sasakyan. Tingnan mong mabuti. Luxury car dealership ito. Isang hamak na delivery guy ka lang. Kung gusto mong bumili ng e-bike, pumunta ka sa kabilang kalye. Bingi ba kayo? Kinakausap namin kayo. Hindi ba? Sino ba kayo sa akala nyo? Ang lakas ng loob ninyong pumasok dito. Kahit anong luxury car dito. Kapag nagisgasan nyo, kahit ibenta nyo pa ang mga walang kwenta ninyong buhay, hindi nyo pa rin mababayaran. Liz. Ang customer ay parang Diyos. Bakit ganyan ka? Makipag-usap sa customer. Ikaw pala iyan. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Kapulubang Diyos. Kahit anong luxury car dito. Kahit mag-deliver siya habang buhay, hindi niya pa rin mabibili. Nagtitinda ka pala ng sasakyan dito. Napanood ko yung livestream mo kanina. Sabi ko na nga ba, hinahanap ka pala nila. Ha, di ba sinabi ko na sa iyo, ang sales hall na ito ay para lang sa mga VIP. Isama mo na yang, mga hampas lupa mong kaibigan kung gusto nyo mag-usap. Doon kayo sa eskinita sa likod. Huwag nyo sirain ang swerte ko. Buisit na babaeng to. Huwag mo kaming maliitin. Ha, ano bang pinagkakagulo nyo rito? Manager. Isang hamak na delivery boy lang yan. Nakikipagdaldalan lang siya kay Kao Jiayin dito sa loob. Sinabihan ko silang doon na lang sa likod mag-usap, para hindi makaabala sa negosyo natin. At balak pa niya akong saktan. Kao Jiayin, nakikipag-usap ka sa oras ng trabaho. May multa kang 500. Manager, pasensya na po, mali ko po. Huwag niyo naman po akong maltahan, please. 2,000 lang ang sahod ko sa isang buwan. Kapag binawasan pa yan, wala na akong pangkain. Ano bang basihan mo para maltahan siya? Oras ng trabaho, pero nakikipag-usap sa mga hampas lupa sa halip na sa mga customer. Labag yan sa patakaran ng kumpanya, kaya dapat lang siyang parusahan. Paano mo naman nalaman na hindi ako bibili ng sasakyan? Kung makakabili ka, kakainin ko yung e-bike sa labas. Sige, ikaw ang nagsabi niyan, ha? Mamaya, kapag hindi mo nakain yung e-bike, babasagin ko yung mga ngipin mo. Bakit? Tinamaan ka ba? Napahiya ka lang kaya ka nagagalit. Umalis na lang kayo, please. Pupuntahan ko na lang kayo sa templo ng Diyos ng Yaman mamaya. Sabi ni Kuya Bao, nandito kami para bumili ng sasakyan. Kuya Biao, hindi mura ang mga sasakyan dito. Sige na, umalis na kayo. Oh, anong sasakyan naman ang bibilhin mo? Ito. Ikaw. Gusto mo pang bumili ng Range Rover, Jiayin. Pagsabihan mo nga yung kaibigan mo, huwag na siyang magpanggap na mayaman dito. Higit 1 milyon ang halaga niyan. Hindi yan nakukuha sa puro yabang lang. Akala mo ba ganoon lang kadali bumili niyan? 1 milyon lang pala. Sino bang minamaliit mo? Ang kapal ng mukha mo. Mataba ka. Sinabihan lang kitang mataba. Lumaki na agad ang ulo mo. Jiayin, ilang buwan ka na ba rito sa kumpanya? Wala ka pa ring benta hanggang ngayon.
At ngayon, dahil lang sa dalawang walang kwentang kaibigan mo, itataya mo pati ang trabaho mo, kung makikinig ka lang sa akin. Sabi ko bibili ako ng sasakyan. Talagang ayaw niyo maniwala, no? Paano kung ngayong araw, ay makabili talaga ako? Kayong dalawa, luluhod ba kayo para humingi ng tawad sa akin? May mga tao talaga, na amoy mahirap na nga. Nagawa pang magpanggap na milyonaryo. Sige, kung kaya mong bilhin. Ang sasakyang nagkakahalaga ng 1 milyon. Huwag kang humingi ng tawad. Luluhod ako. Tatawagin pa kitang tatay kung gusto mo. Hayaan mo na. Huwag ka nang makipagtalo sa kanila dahil sa akin. Umalis na tayo. 1 milyon lang. Masyadong mura, hindi ko type yan. Alin ba ang pinakamahal na sasakyan dito sa shop nyo? Sobra na yang pagpapanggap mo. Pinakamahal na sasakyan pa talaga. Hindi mo ba alam kung hanggang saan lang ang kaya mo? Pag-isipan mong mabuti. Kapag tiningnan mo ang sasakyang ito, hindi pwedeng hindi mo bibilhin. Ito ang pinakabagong modelo ng brand namin. Kayang makipagsabayan sa Rolls-Royce at Bentley. Isang marangyang sedan. 6 na milyon ang presyo nito. Tulala ka na, no? Lumuhad ka ngayon at humingi ng tawad sa akin. At hindi na kita papahirapan pa. Masyado pa ring mura. May mas mahal pa ba rito? Gusto pa niyang bumili ng mas mahal. Ang galing mo talagang magpanggap. Ito na ang sa shop namin. Pinakamahal na sasakyan. Kung hindi mo kaya, sabihin mo lang. Huwag kang masyadong maangin. Baka mapahiya ka. Alang-alang kay Kao Jiayin. Ang sasakyang ito, pagbibigyan ko na, kukunin ko na to. Ay swipe mo na ang card. Hampas lupa. Niloloko mo ba ako? Kung talagang bibilhin ko ang sasakyang ito, ang benta ng sasakyang ito, dapat mapunta sa kanya, di ba? Ang tindi talagang magpanggap, nakikita ko na. Hindi ka talaga titigil hanggat hindi ka napapahamak. Ay swipe mo para sa dalawa. Biaozi, kaming dalawang magkapatid, tig-isa kaming sasakyan. Ayos, salamat, Kuya Bao. Nandito ka ba para manggulo? 12 milyon ang dalawang sasakyan. Maniwala ka, tatawag ako ng pulis para ay pakulong ka. Napanood ko ang livestream ngayong araw. Pinakamalala na ang mag-resign ako. Napanood mo na ang livestream. Ano pang inaalala mo? Kung hindi mo ay Swiss wipe, paano mo malalaman kung may pera ang card? Kung talagang walang pera ang card, hindi pa huli ang lahat para tumawag ng pulis. Matagumpay ang pag-swipe. Tara, kain na tayo gamit ang maliit nating motor. Ay, kuya. Ako po. Lumayas ka rito, hindi ako umiinom ng green tea. Hindi ba biglang tumaas ang Blue Sky Biotech pagkabukas ng market? Hindi mo ba tinapos panoorin? Si Lin Wei ay pinaghihinalaan ng pandaraya, bangkarote na ang Blue Sky Biotech. Ngayon, dapat ka nang humingi ng tawad sa amin. Kasalanan ko ang lahat. Masyado akong naging matapobre. Huwag niyo na po sanang dibdibin. At ang benta para sa sasakyang ito, dapat din bang mapunta sa kanya? Oo, syempre naman. Kaya pala dito sa mundo ng mga tao, kapag may pera ka lang, doon ka lang rerespetuhin. Hindi tama ang ganitong pananaw. Kuya Bao, ang kapatid mo ay papunta na sa address na ibinigay mo para hanapin ang magandang pwesto ng feng shui. Kaya magmaneho ka muna. At mag-ikot-ikot dyan. Sige. Sige po. Paano ba patayin itong app ng delivery? Diyos ng yaman, nahanap ko na ang copyraso ng Juba Open. Bakit kapareho ito ng address sa order? Hayaan na, pupunta muna ako para tignan. Sandali lang. Sino ang huling sumakay? Bumaba ka na agad. Huwag mo kaming abalahin. Tama. Isang mabahong tagahatid ka lang. Akala mo ba bagay ka sa elevator na ito? Lahat kami rito ay mga business elite. Amoy mahirap ka. Hindi ka ba natatakot na madumihan ng hangin dito? Lumayas ka na. Sa mundo ng mga tao, hinahati nila ang antas ng bawat isa. Nakatatak na iyan sa kanilang mga buto. Pati ang paghinga ng mga nasa laylayan. Nakakaabala sa kanila. Saan nakasulat sa gusaling ito, na bawal ang tagahatid sa elevator? Sa lipunang ito, ang pinakamurang lakas paggawa sa ibaba. Alam mo ba? Ang oras ay pera. Ikaw, bawat segundong inaaksaya mo rito, ay hadlang sa aming pagkita ng pera. Dapat alam ng tao kung saan siya lulugan. Alamin mo kung sino ka lang. Kung anong antas mo. Magsalita ka ng maayos. Sobra na sa timbang ang elevator. Ikaw ang bumaba. Mukha ka namang tao sa suot mo. Pero bakit hindi ka umaasal na tao? Ang elevator na ito ay pampublikong pasilidad. Ako ang naunang sumakay. Bakit ako ang bababa? Masyado ka na bang nagmamalaki? Ang mga mababang uri na tulad mo, na amoy mabaho, ay sa hagdan lang dapat. Ano bang nagpapataas sa iyo? Bakit mo ako minamaliit? Dukhang talunan.
Huwag mo nang hintayin na kaladkarin ka papalabas. Dapat alam mo kung saan ka lulugar. Matuto kang mahiya sa sarili mo. Lumayas ka na, kundi ipapatapon kita sa security. Bumaba ka na. Huwag mo kaming abalahin. Kung gusto mong makipag-away, doon ka sa ibaba. Nagmamadali kaming pumasok sa trabaho. Ikaw ang kinakausap ko. Galit na ang lahat. Huwag mong ubusin ang oras namin. Ang lakas ng loob mong itulak ako. Maniwala ka man o hindi, isusumbong kita, para hindi ka na makatapak sa Yuncheng. Tao po, may delivery po rito. Magandang araw po. Heto na po ang order nyo. Anong oras na ba? Alam mo bang huli ka na? Mabahong tagahatid. Anong oras na ba? Kung sa tingin mo, mabahong tagahatid. Huwag kang mag-order kung ganoon. Wala na akong pakialam doon. Tingnan mo ang cellphone mo. Isang oras lang ang lunch break. Ang tagal mong dumating. Malamig na ang pagkain. Ano pang kakainin ko? Kanina lang. Kung sino ang nasa elevator, na nagpatagal ng gusto. Alam mo na kung sino yun. 7 piso at 79 na sentimong tipid meal. Business elite. Pero ang simple ng buhay mo. Wala kang karapatang makiusisa sa buhay naming mga nasa itaas. Kung ganoon, araw-araw akong kumakain ng 7 piso at 79 na sentimong tipid meal. Parang mas sosyal pa ang buhay ko kaysa sa inyong mga elite, hindi ba? Pero teka, business elite, bakit ang pwesto mo ay tapat na tapat sa pinto? Hindi ba pwesto ito ng receptionist, ang business elite ng kumpanya nyo? Ganito lang pala ang trato. Huwag kang magsalita ng ganyan dito. Iniinsulto mo ang customer. Gusto mo bang ireklamo kita? Late ka ng 10 minuto. Ipapatanggal kita sa platform na to. Tingnan natin kung paano ka pakakain. Kung gusto mong patawarin kita, napakadali lang. Lumuhad ka at humingi ng tawad sa akin. At tapos na ang usapan. Itong 7 pisong pagkain. Kapag nagreklamo ako, 8 piso lang ang ibabalik sa iyo. Kung gusto mong kumain ng libre, sabihin mo lang. Huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa. Ganyan ba dapat makipag-usap sa Diyos? Ako ang nagbabayad kaya may kinakain ka. Kung wala ako, kayong mga mabahong tagahatid, matagal na kayong nagutom. Napansin ko lang, kung sino pa ang walang narating. Sila pa itong mahilig mang-api, para lang magmukhang importante. Magreklamo pa, nagbayad lang ng barya. Akala mo kung sino ka ng boss. Feeling Diyos, ka na yan. Sige. Matapang ka, ha? Late ng 10 minuto. Ayon sa patakaran ng platform, 2,000 piso ang pinakamataas na bayad. Ibigay mo sa akin ang pera ngayon. At tapos na ang gulo. Ako si Li Jianbao. Magreklamo ka kung gusto mo. Pinapaalis na ba kita? Ano pa bang kailangan mo? Itapon mo ang basura ko. Ang mga ganitong bagay, hindi ko na dapat kailangang sabihin pa, di ba? Wala ka talagang pakiramdam. Ang mga taong katulad mo, habang buhay na walang mararating. Masyado yata kitang pinagbibigyan ngayon, kaya akala mo ay kung sino ka ng importante. Feeling mo talaga nasa itaas ka na. Wala na akong ibang maibibigay, kundi pera lang. Heto ang 100. Hindi ba mahilig kang kumain? Sapat na yan para sa 10 order ng tipid meal. Heto ang 100. Bumili ka ng salamin para makita mo ang sarili mo. Anong klaseng ugali yan? Tawagin mo akong tatay at mapapasa iyo ang lahat ng perang ito. Sige na, pinapatawad na kita ngayong araw. Ang perang ito, ituturing ko na lang itong bayad pinsala mo sa akin. Sa susunod na mag-order ka ng delivery, huwag mong kalimutang mag-iwan ng note. Sabihin mong gusto mo ng serbisyong himod tam-isaw. Dahil kung hindi, ang katulad mong, mahirap na nga, mayabang pa, ay walang gustong magsilbi sa iyo. Napakalaki ng gusaling ito. Saan ko kaya hahanapin ang mga piraso ng Juba Open? Diyos ng yaman. Nagbago ang lokasyon ng piraso ng Juba Open. Nasa 70 metro ito sa ilalim ng dating pwesto. Nakapagtataka, tumubo ba ang mga paa ng Juba Open ko? At kusa itong bumaba ng gusali. Hindi ba ito ang dream car ko? Sa wakas, nakita ko rin ang mismong unit ngayon. Ngayong araw, anong klaseng swerte ito mula sa langit? Darling, nasaan ka na? Ang cool talaga ng sasakyang ito. Sa iyo ba ito? Siyempre, akin to no.
Kamakailan lang, may natapos akong project at nakakuha ako ng malaking bonus. Kaya naman, binili ko itong brand new na Porsche. Ang galing mo naman. Mamaya, padalhan mo ako ng isang selfie mo para ma-i-post ko sa social media at makapag-flex. Syempre, walang problema yan. Sinasabi ko sa iyo, kailan ka ba pupunta rito para makipagkita sa akin? Ipaparanas ko sa iyo ang tunay na bilis at bugso ng damdamin. Ano bang pinipikturan mo sa sasakyan ko? Ano bang pinipikturan mo sa sasakyan ko? Ay ikaw, sasakyan mo. Anong ibig mong sabihin? Hindi ba sa iyo ang sasakyang ito? Ang sasakyang ito ay akin. Pero ang pagkain ito na pinag-ambagan ay sa kanya. Chen Jinxian, niloko mo ako. Kumakain ka lang pala ng pagkain pinag-ambagan. Kaya pala ang mga post mo sa 5-star hotel at mga Michelin meal ay puro peke lang. Nagpapanggap ka lang palang mayaman. Makinig ka muna sa akin, Xiao Mei. Maghiwalay na tayo sa itsura mong yan. Kung hindi dahil sa akala ko ay mayaman ka, masusuka ako kapag kinakausap mo ako. Sandali, Xiao Mei. Marami pa namang iba riyan, huwag kang mag-alala. Sira ulo ka ba? Nagmamaneho ka ng sports car na nagkakahalaga ng milyon-milyon, para lang mag-deliver ng pagkain. Masaya ka bang makita akong mapahiya, ha? Talagang hindi matatag ang emosyon ng mga mortal na ito. Diyos ng yaman, ang Juba Open ay nasa loob ng kalahating metro sa harap mo. Bakit kumikinang ang supot ng basura na yan? Ito ang piraso ng Juba Open. Nakuha ko rin ng walang kahirap-hirap. Nagbalik na ang piraso ng Juba Open. Puntos ng pananampalataya dagdag 100. Naibalik na ang mata ng Diyos. Hoy, wala ka bang mata habang naglalakad? Pasensya na po, ako, hindi ko po sinasadya. Ano bang problema mo? Parang wala sa sarili. Kung hindi ako ang makakabangga sa iyo, iba ang gagawa niyan. Saan ba ang bahay nyo? Ihahatid na kita. Bahay. Bahay namin. Huwag ka ng maraming daldal. Sumakay ka na at doon tayo mag-usap. Napakabigat ng masamang enerhiya rito. Ang pamilya nyo, may nangyari bang hindi maganda nitong mga nakaraang araw? Paano nyo nalaman? Nakikita ko ang pagtitipon ng enerhiya sa ibabaw ng iyong ulo. Dapat ay nakatadhana kang magkaroon ng malaking kayamanan. At ito ay galing sa malinis na paraan. Hindi dapat nakakaranas ng ganitong kamalasan ang pamilya nyo. Ang pamilya namin ay gumagawa ng mga drone. Yilong Technology ang pangalan nito. 1 buwan na ang nakalipas, hindi ko alam kung bakit. Biglang itinigil ng lahat ng mga kasosyo ang pakikipagtulungan sa amin. Binawi rin ng bangko ang mga pautang. Inatake sa puso ang tatay ko dahil sa sobrang stress. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nagigising. Tara, tignan natin sa itaas. Xiaozu, sino siya? Nay, siya po si Ginoong Li. Siya po ang naghatid sa akin pauwi, kaya ko kayong tulungang alisin ang kamalasang ito. Pero mayroon akong isang kondisyon. Anong kondisyon? Nanay Jiang, hayaan niyo akong magpakilala muli. Ako ang tagapagtatag ng Gangming Capital, Li Zhenbao. Sana ay makipagtulungan kami sa inyo, para sa isang pangmatagalang estratehikong kooperasyon. Ito. Ang pagiging delivery rider ay sideline ko lang. Ginagawa ko lang iyon para mag-ehersisyo. Nanay Jiang, hindi nyo kailangang magmadali sa pagsagot. Kung masisira ko ang masamang feng shui na ito, siguradong magbabago ang tingin nyo sa akin. Ang florera na ito, kailan ito inilagay rito? Mga 1.5 buwan na ang nakalipas. Sabi ng isang feng shui master, kulang daw sa elementong kahoy ang silangang bahagi ng bahay namin. Kailangan daw ng isang asul at puting florera para protektahan ang tahanan. Proteksyon, malinaw na pangkulong ito ng kaluluwa. Ano ito?
Isang sumpa ng dugo ito. May gumamit ng inyong mga petsa ng kapanganakan. Para samping kayo. Ang layunin nito ay para mawasak ang pamilya niyo at mamatay kayong lahat. Hindi maaari. Noong nagkasakit ang kanyang ama, nagbayad kami ng malaki para sa isang dalubhasa, para ayusin ang feng shui ng aming bahay. Ang feng shui ay nasa loob ng tadhana ng isang tao. Ang dalubhasang kinuha nyo, ay siya pang Samira sa inyong tadhana. HMPH, kalokohan lang ang lahat ng iyan. Siya po ang dalubhasang iyon. Ako si Shanren. Ilang dekada na akong nagsasanay sa sining na ito. Teka lang. Marami kang nakuhang pera sa masamang paraan. Siguradong marami kang naloko. Puro nakaw na yaman lang yan, di ba? Pero nakaka-curious lang. Paano ka pa nabubuhay hanggang ngayon, nang hindi pa tinatamaan ng karma? Saan nanggaling ang batang paslit na ito? Ang lakas ng loob mong kalabanin ako. Ang gazebo na iyon sa may pinto, may ginawa kang milagro roon, di ba? Nagsagawa na po ng ritual ang dalubhasa doon. Sige, bigyan niyo ako ng pala at huhukayan ko. Hala, hindi maaari yan. Ano bang masama kung huhukayin ng kaunti? May nakatago ba sa loob? Siyempre, wala ah. Sige, hukayin na. May nahanap ako. Ano ito? Isa itong kayamanan para protektahan ang tahanan. Proteksyon sa bahay. Kailangan pa palang gumamit ng buhok at kuko. Ito. Kung hindi ako nagkakamali, dapat ay sa pamilya Jiang ito. Buhok ito ng pinuno ng pamilya Jiang, di ba? Ano? Tatakas ka pa, magsalita ka. Sino ang nag-utos sa iyo sa likod nito? Walang nag-utos sa akin. Nakita ko lang na may pera ang pamilyang ito. Gusto ko lang makapanloko ng mas malaki. Master, naniwala kami sa inyo ng gusto. Paano nyo nagawang saktan kami ng ganito? May kakaiba sa pangyayaring ito. Kahit na ang karaniwang paraang ito ay nakakakuha ng pera at buhay. Ngunit hindi nito nananakaw ang swerte ng isang tao. At sa dami ng ginawa mong kasamaan, hindi ka man lang nahuli ng langit. Sabihin mo, sinong tumutulong sa iyo? Paano mo? Walang tumutulong sa akin. Gusto ko lang talagang makakuha ng pera. Ang sinasabi mong karma, ay hindi naman talaga umiiral. Huwag mo akong takutin. Magre-report ako sa pulis. Hayaan nating ang mga pulis ang magtanong kung sino ba talaga ang utak sa likod nito. May mga matatanda akong inaalagaan, at mga bata. Miss Jiang, patawarin niyo na po ako sa pagkakataong ito. Pakakawalan kita para makapanakit ka pa ng iba. Dalhin siya at ibigay sa mga pulis. Opo. Sapat na ba ito? Paano naman ang papa ko? Pansamantala lang itong napigilan. Hindi biro ang paraan ng pagsumpa ng taong ito. Isa lamang ito sa mga sentro ng sumpa. Ang pagkawala ng malay ng papa mo, ay dahil hinigop ang kanyang enerhiya. Kailangan ng mahiwagang gamot para maibalik ito. Sandali lang. Kapag ang Diyos ng kayamanan na ang nagsalita, sino ako para tumanggi? Ipinapadala ko na sa iyo. Ay pakain mo ito sa papa mo. Majay gising siya sa loob ng isang oras. Pa. Jiangzu. Pa, sa wakas nagising na kayo. Salamat po, Master, sa pagliligtas sa aking buhay. Tumayo na kayo. May malalim na dahilan at bunga ang nangyayari sa pamilya nyo. Pansamantala lang nating napigilan ito. Pagkatapos nito, kailangang mahanap agad ang pinagmulan ng lahat. Dahil nakialam na ako rito, pananagutan ko ito hanggang sa huli. Maaari nating pag-isipan ang tungkol sa ating pagtutulungan. Hihintayin kita sa Common Capital. Ang taong ito, bakit kahit isang maayos na business card ay wala siya? Estilo ba talaga ito ng isang master? Ma, gusto ko pong pumunta sa kumpanya ni G. Para personal na masuri ang lugar. Isama niyo po si Papa, at pumunta sa ospital para sa isang kumpletong check-up. Sige, lumakad ka na. Sep Bao. Tingnan niyo po, naisabit ko na ang karatula. Sabi niyo po, malayo tayo sa kabihasnan. Itong investment company natin. Para ba ito sa mga unggoy dito sa bundok?
Ang lugar na ito ay may magandang daloy ng enerhiya, kahit liblib. Ngunit ito ang kinaroroonan ng nalalabing enerhiya ng Dragon Vein. Dito magtatayo ng pundasyon, para maging matatag ang basehan. Pagdating naman sa mga kliyente. Dahil dito, hindi tayo mamamroblema sa pera. Oy boss, may dumating ng tao. Sigurado ba kayong investment company ito? Siyempre. Ginoong Lee. Maupo kayo. Ang aming teknolohiyang Skynet ay kasalukuyan pang develop. Totoong naghahanap kami ng puhunan. Pero, itong lugar nyo, hindi mukhang investment company. Hindi ko alam kung paano ako magtitiwala sa inyo. Ginoong Lee. May kakayahan ba talaga kayong mag-invest? Ang aming Yilong technology, bagamat nahaharap sa krisis ngayon, ay may mataas pa ring halaga ang core technology. Hindi ako tumitingin sa valuation. Sa tao ako tumitingin. Naniniwala ako sa proyekto mo. Siguradong gagawin tayo. Napakayaman at punong-puno ang bulsa. Ginoong Lee. Sa pagnenegosyo nyo, gumagamit din ba kayo ng panghuhula? Maraming bagay ang magkakaugnay. Naniniwala akong alam iyan ni Binibining Jiang. Kailangan ko ng 50 milyong pondo. Maaari kaming magbigay ng 20% na shares. Sige, walang problema. Pero may isa akong kondisyon. Gusto ko ng 51% na shares. Imposible. Ang Yilong Technology ay pinaghirapan ng tatay ko sa buong buhay niya. Kung wala ako, ang pinaghirapan ng tatay mo ay mapupunta na sa iba sa susunod na buwan. Pag-isipan mong mabuti. Babalik muna ako at kakausapin ang pamilya ko. Sige, malaya kang gawin iyan. Pa. Xiaozu, kasalanan ko kung bakit mahina ang katawan ko. Ang pasanin ng pamilya natin ay naatang lahat sa mga balikat mo. Pa, bumagsak ng husto ang stocks ng Yilong Technology. Ginawa ko ang lahat ng paraan para lang makakuha ng pondo. Pero gusto ng kabilang panig ang 51% na kontrol. Hindi ba't parang ibinenta na rin natin ang kumpanya niyan? Kapag hindi ako pumayag, baka mawala pa ng tuluyan ang kumpanya. Bago ako nawalan ng malay, may lumapit sa akin. Nag-alok sila ng 30 milyon para bilhin ang lahat ng ating mga patent. Sino sila? Tiansheng Capital. Wang Shengquan. Sila nga iyon. Tingin ko, ang masterly na iyon ay hindi ordinaryong tao. Kaya niyang sirain ang sumpa sa feng shui ng pamilya natin. Nailigtas niya pa ako. Kung sasama tayo sa kanya, marahil ang pamilya Jiang natin ay may pag-asa pang mabuhay. Sige, pipirma ako. Ginoong Lee. Punta tayo sa Yilong Technology para pumirma ng kontrata. Mga walang kwenta, Yilong Technology, nasa kamay na natin, nakawala pa. Paano ako magpapaliwanag sa boss? Nabalitaan ko na ang Li Jianbao na iyon ay nakikipag-usap na kay Binibining Jiang para sa partnership. Ang Li Jianbao na naman na iyon. Ihanda ang schedule. Pupunta ako sa Yilong Technology ngayon para hanapin si Jiang Ru. Opo. Jilly, ang inyong mga kondisyon, tinatanggap ko na, 51% na kontrol sa shares, 50 milyong puhunan, isang matalinong desisyon. Biaozi, ihanda ang kontrata. Madam Jiang. Bakit hindi ka pumatok? Madam Jiang, narito na si Ji. Wang. Siguro kayo na ang tinutukoy na Ji. Wang, matagal ko nang naririnig ang pangalan nyo. Ang batang Diyos ng stock market, Li Jianbao. Yumaman lang dahil sa swerte sa stocks. Ginulo ang Lantian Biology. At ngayon naman ay nakikialam sa capital market. Madam Jiang, mas gusto nyo pang ibigay ang kumpanya sa isang hamak na promdi, isang biglang yaman, kaysa ibenta ito sa akin. Mas maganda ang alok na ibinigay ni Ji. Li, mas maganda. Anong pera ba ang maibibigay niya sa inyo? Ang Tiansheng Capital ko ay hindi nauubusan ng pera. Pirman mo ito at ilipat sa akin ang patent. Hahayaan pa kitang manatili bilang isang Vice President sa pangalan lang. Ji Wang, hindi yata maganda ang pilitang negosyo. Bata,
Huwag mong isiping dahil lang sa ilang stocks na nalaro mo, ay isa ka ng tunay na Diyos ng stock market, dito sa Jiangcheng. Ako, si Wang Shengquan, ang batas. Pasensya na, G. Wang, napirmahan ko na ang kasunduan sa paglilipat ng shares. Matapang si Miss Jiang na kalabanin ng malaking kapital. Sige, simula sa araw na ito, ang Yilong Technology ay hindi na makakabili. Kahit isang tornilyo. Maraming media ang nagpapakalat ng masasamang balita tungkol sa atin. Sinasabi nilang nanloloko tayo sa merkado. Boss Bao, Madam Jiang, tingnan niyo po ito. Sinasabing ang teknolohiya ng Yilong Technology ay ninakaw lang din. Nagsimula na ang pag-atake ng Tiansheng Capital. Sagad sa buto ang kasamaan ni Wang Shengquan. Lahat ng kinita niya ay galing sa pandaraya. Nakapagtataka na hindi pa siya tinatamaan ng parusa ng langit. Hindi biro ang taong ito. Kung ganoon, anong gagawin natin? Inasahan ko na ito. Biaozi, ipaalam mo sa publiko. Sabihin mong naputol ang pondo ng Common Capital. Kailangan ng Yilong Technology ng agarang puhunan. Ano? Hindi ba't parang inilalantad natin ang sariling kahinaan? Pain lang ito para makahuli ng malaking isda. Jilly, huwag mong sabihin hindi kita binigyan ng pagkakataon. Ito ang kontrata. Kontrata ito ng pagkaalipin. Pastahan tayo, ang Yilong Technology ay hindi makakakuha ng Series A funding sa loob ng 3 buwan. Paano kung makakuha kami? Kapag nanalo ka, hindi na ako makikialam sa Yilong Technology. Pero kapag ako ang nanalo, pupunta ka sa Tiansheng para maglinis ng inidoro, at ang lahat ng shares ng Yilong Technology ay ililipat mo sa akin. Boss Bao, huwag niyo itong pirmahan. Naghukay siya ng bitag, at hinihintay ka lang niyang mahulog. Sige. Pipirmahan ko. Magaling, magaling. Maganda sa kabataan ang may lakas ng loob. Pero kung walang utak, katangahan lang yan. Isa ka lang hanggal na panandalian lang ang ningning. Lasapin mo na ang huling sandali ng iyong kasikatan. Boss Bao, wala ni isang kumpanya ang gustong mag-invest sa likod ng G. Wang na ito, siguradong may malaking kapital na sumusuporta. Hinaharang nila tayo ng gusto. Kapag narinig nila ang pangalan natin, ibinababa agad ng mga taong ito ang tawag. Ang hayop na iyon, para itong gawaing magnanakaw. Huwag kang magmadali, huwag kang magmadali. Hindi ba't mayroon sa likod ni Wang Zhang na isang misteryosong organisasyon, isang hindi pangkaraniwang backer, na kayang mapolyo ang lahat ng pondo? Pero akala ba niya talaga na makakadaan siya sa backdoor? Hoy, kuya, mayroon ka rin bang backer? Lao Kai. Nako, ang performance ko. 3 magkakasunod na quarter na akong nasa huli. Kung hindi pa ako gagawa ng paraan, ipapatapon na ako para magbantay sa Nanshanmen. Alam ko kung nasaan ang problema mo. Ano? Ikaw na tagapamahala ng pera. Alam mo rin ang tungkol sa aming koanihan ng pag-iibigan. Ang pag-iibigan sa mundo ng mga tao ngayon ay nakatali na sa pataka. Akala mo ba sa tadhana lang ay sapat na para atali ang mga tao? Tadhana na itinakda ng langit. Pag-iibigang nakatali sa isang sinulid. Iyan ang turo ng mga ninuno. Ikaw na matanda ka, ngayon ang mga tao ay umaabot na sa pagsusuri ng credit score at pagsusuri ng mga ari-arian. Kung makapit ka pa rin ba sa lumang kalendaryong iyan? Ano ang ibig mong sabihin? Ang mga kabataan sa mundo ngayon, gaano man kalalim ang pagmamahalan, kung hindi tugma ang kalagayan at kondisyon, agad silang naghihiwalay. Ang mga ahensya ng kasal ngayon ay tumaas na sa antas ng pagsusuri ng yaman at pagkatao ng pamilya. Ang estilo mong iyan ay sobrang lipas na sa panahon. Nako, nako. Ang mundo ng mga tao ay talagang matindi ang kompetisyon. Pati akong matanda ay nadadamay na sa kompetisyon. Kung ganoon, may iba pa bang paraan? Tutulungan kitang maging tulay. Gumawa tayo ng isang marriage ATP. Kapangyarihang banal na hinaluan ng big data. Siguradong yayaman ka, pero kailangan ko ng balato sa kikitain mo. Ang galing mo talagang bata ka. Biaozi. Bakit po, Kuya Bao? Gagawa ako ng isang ATP. Tatawagin itong Wongchen Matchmaking.
Kokolektahin ang impormasyon ng mga kliyente, susuriin ang kanilang lokasyon, at antas ng paggastos, pati na rin ang kanilang mga like, hilig, at mga chat record. Pagkatapos ay gagamit ng algoritmo, para bigyan sila ng score at itugma. Pero Kuya Bao, ang hawak natin ngayon ay hindi pa nalulutas. Huwag kang mag-alala, ang Tiansheng Capital ay walang binatbat. Ang takdang oras sa pakikipagkita sa taong lina iyon, ay darating na sa loob ng ilang araw. Sa oras na iyon, magsuot ng uniforme ng janitor para makipagkita sa kanya, para hiyain siya. Wala rin siyang magagawang gulo. Opo, sandali lang. Magdaraos ako ng isang press conference, para itong si Li Jianbao, sa harap ng lahat ng malalaking negosyante sa Jiangcheng. Ay mapahiya ng husto. Mga Ginoo, lahat kayo sa mundong ito. May mga taong umaasa lang sa swerte, pero ang swerte, darating ang araw na. Oh, heto na ang paborito ng tadhana. Anak ng swerte, gusto ko ang bansag na iyan. Pero sa totoo lang, bagay naman talaga sa akin ang tawag na anak ng swerte, ang titulong ito. Lahat ng tao sa Jiangcheng ay tinanggihan ka. Sabihin mo nga sa akin, nasaan ang swerte mo? Nagtagumpay ang financing ng Yilong Technology. Asa ka pa, hindi ako naniniwala sa iyo. Lahat ng kapital sa Jiangcheng ay kontrolado ng malaking tao sa likod ko. Paano ka naman makakakuha ng pondo? Jiangzu, ipapakita ko sa iyo ngayon na ang pagpirma sa Tiansheng Capital ang pinakamagandang desisyon, at itong si Li Jianbao ay wala lang. Ginoong Wang, hindi pa tapos ang laban. Huwag ka munang magmadali sa conclusion mo. Oo nga, paano mo nalamang? Hindi ako nakakuha ng pondo. Ano bang pinagmamalaki mo rito? Isuot mo na ito ng mabilis. Kuya Bao, ngayon din, ay patatahimikin ko ang mga taong ito na tawa ng tawa, at babasagin ko ang mga ngipin nila. Ibig sabihin, kapag nakakuha ko ng pondo, ang Yilong Technology ay magiging akin na, syempre naman, pero huwag ka nang mangarap ng gising. Kung nakakuha ka nga ng pondo, sino naman ang nagbigay sa iyo? Nasaan ang taong iyon? Pababa na siya. Kailangan lang ng kaunting oras. Pababa, paano? Anghel ba ang namuhunan sa iyo? Pwede mo ring sabihin iyan. Nandito na siya. Ang matandang ito, nagko-cosplay pa. Ayaw na ayaw ko sa lahat ang tinatawag akong matanda. Saan ba nanggaling ang baliw na ito? Ako ang CEO ng Yixian Chen Act. Dahil kay Ginoong Li Jianbao, isang henyo sa negosyo, na mamumuno sa Yilong Technology, punong-puno ako ng pag-asa para sa kinabukasan ng kumpanya. Sa kasalukuyan, nakagawa na kami sa kumpanya ng 200 milyong yuan na strategic investment para tulungan ang mabilis nitong paglago. Sino ka ba sa akala mo? Nagsasalita ka rito ng kung ano-anong kalokohan. Sabi ko na nga ako, ang CEO ng Yixian Chen Act. Sa susunod, tawagin niyo na lang akong Yu. Lao Yu na lang ay sapat na. Ginoong Wang, totoo ngang kamakailan ay mayroong isang software na Yixian Chen, na sikat ngayon. Hindi ko alam kung bakit, pero napakataas ng matching rate nito. Hindi lang palamuti ang mga pulang tali ko. Grabe, nagtagumpay nga talaga ang financing. 200 milyon. Hindi. Imposible ito. Ginoong Bao. Ikinagagalak kong makatrabaho kayo. Paano nagkaroon ng taong nakatakas sa kontrol ng Ouroboros? Mukhang hindi ordinaryo ang taong ito. Ginoong Li, pwede bang makuha ang contact details nyo? Ako si Li Hong'an mula sa Hong'an Group. Ako rin.
Faith value dagdag 50. System recovery progress, 100% na. Naka-unlock na ang kakayahang ipakita ang karma. Maaari itong isama sa big data. Nakikita ang karma value ng mga mortal. Kabilang ang utang na loob at mabuting gawa. Jiangsu, 30 taong gulang. Normal ang karma. Halaga ng utang ay 4. Halaga ng mabuting karma ay 55. Inaasahang lalago ng gusto ang mabuting karma sa hinaharap. Masayang pakikipagtulungan. Wang Shengquan, 43 taong gulang. Hindi maipakita ang karma. Nakaranas ng pagharang mula sa misteryosong puwersa. Nakablock ang utang sa karma. Kaya naman pala nakakatakas siya sa batas ng langit. Ano kayang kapangyarihan ang nasa likod niya? Naisahan na naman ni Li Jianbao. Medyo kakaiba ang batang ito. Utusan lang naman siya. Pero napakalakas ng swerte niya. Hindi lang ito basta swerte. Hindi biro ang Li Jianbao na iyan. Lao Kai, kakabalik ko lang sa langit, ginugulo mo na ako. Busy ako sa pagpapatakbo ng APP ko. May natuklasan akong malaking problema sa mundo ng mga tao. May taong nakablock ang utang sa karma. Kaya naman pala, patuloy na nawawala ang halaga ng karma sa langit. Ang batas ng langit ay hindi na nakakakita sa lahat ng bagay. Anong paglabag sa batas ng langit? Ito ay isang malaking kasalanan. Parurusahan ito ng langit. Naghihinala akong isa itong organisasyon. Yilong Technology. Hindi lang ito dapat isang simpleng kaso. Dahil kaya nilang ayusin ang utang sa karma. Siguradong hindi biro ang taong nasa likod nila. At hindi lang ganito kaliit ang aanihin nila. Tingnan ninyo. Ang oras ng pagkalugi ng mga kumpanyang ito, mukhang dahil sa pagbabago ng merkado. O kaya naman ay maling pamamahala. Pero sumasabog ang panik. Laging ganito ang nangyayari. Sa ilang mahalagang sandali, umaabot sa sukdulan ng panik sa merkado. Ang panik na ito, hindi lang lumitaw sa mga kumpanyang inatake ng Tianjin Capital, kundi lumitaw din sa ilang mga lugar na walang kinalaman, o mga industriya. Anong ibig mong sabihin? Nakakahawa ang panik. Hindi ito nakakahawa. Sinasadya itong gawin. May taong sadyang gumagawa ng panik. Pinapalaki ang kasakiman. Tingnan ninyo, tuwing pagkatapos ng pagsabog ng panik, laging may ilang, maliliit at hindi kilalang kumpanya, o mga hindi sikat na ari-arian. Biglang tumataas ang halaga, pero ang pinagmulan ng pondo, hindi talaga matunton. Pagkatapos, mabilis na babagsak ang mga ari-ariang ito. Nag-iiwan ng malaking gulo. Naiintindihan ko, katatapos ko lang mag-aral. Ang tawag dito ay pag-aani. Ginagamit ang panik at kasakiman bilang karit, paulit-ulit na nag-aani. Ang kayamanan at emosyon ng mga tao. Hindi lang kayamanan. Sa pananaw ko ng pagpapakita ng karma, tuwing sumasabog ang panik, may malaking bugso ng hinanakit, kawalan ng pag-asa at puot, ang mga negatibong utang sa karma na ito. Hindi sila naglalaho. Sa halip, kinukolekta at tinitipon sila. Maaaring iulat ang bagay na ito sa Jade Emperor. Subalit, maaari kitang bigyan ng isang diagram ng Taiji. Maaari mo itong pagsamahin sa teknolohiya ng tao, para mag-upgrade. Agad na hulihin ang halimaw. May utos ang Jade Emperor. Magulo ang karma sa mundo ng mga tao. Pinaghihinala ang may mga demonyong nagnanakaw ng kapangyarihan ng langit, nais magtatag ng isang huwad na Diyos. Iutos kay Zhao Gangming, ang Diyos ng kayamanan, na magsagawa ng masusing investigasyon. Kung kinakailangan, gamitin ang mga reserbang merito ng langit, itama ang mga mali. Hindi ito usapin ng KPI. Ito ay isang labanan para ipagtanggol ang katuwiran. Ginagamit nila ang takot at pag-aalala ng mga tao. Ang banidad at ang mga negatibong emosyong ito, hinihimok nila ang mga tao na gumastos ng labis-labis, maging ang hindi makatwirang paggastos. Ito ang algoritmo ng Diablo. Ngunit kung may algoritmo ang Diablo, may sariling mga tuntunin ang Diyos. Kuya Bao, ano tong bagay na to? Nagla-livestream ako para sa mga tagasunod ko. Kuya Bao, ang bilis mo talagang matuto, Pet Molo. Isa itong maliit na plugin. Maaari itong i-install sa inyong mga trading software. Kaya nitong tukuyin ang inyong mga emosyon, upang malaman ng lahat kung sila ba ay nagpapadala na sa kanilang nararamdaman. Kapag nagkaroon ng paggastos dahil sa emosyon, maglalabas ito ng pulang babala. Ang banal na code mula sa kapangyarihan ng Dinghai Shenzhen, pinagsama sa big data, malaki na ang pinagbago ni Lao Kai mula nang bumaba siya sa lupa. Oo nga, dati kahit sa Mahjong hindi manalo. Ngayon, pati mga kayamanan, nagagawa na niyang i-compress at gawing digital. Magandang diskarte yan. Kung gayon, ang aking mga mahiwagang tableta. At ang banal na karayom. Sa ilalim ng aking bilyon-bilyong monopolyo sa kapital, magiging basurang bakal lang din ang mga yan.
Mag-celebrate na tayo at magbukas ng champagne. Ngayon, may maibabalita na ako sa boss. Banal na mata ng datos, ganap na bukas. Gumagamit ang kumpanyang ito ng mga bihirang mineral, upang itulak pataas ang presyo ng stocks. Ngunit may itinatago silang malaking panganib sa kaligtasan. Inaasahang magkakaroon ng trahedya sa minahan sa lalong madaling panahon. Maaaring gamitin ng kumpanya ang aksidente para maghasik ng takot, para pagsamantalahan ang mga maliliit na investor at kumita, upang maiwasan ang mga panganib sa merkado, at iligtas ang buhay ng mga manero. Dapat ko nang isumbong agad ang panganib na ito. Pilitin silang magsaayos para mailigtas ang mga manero. Jiang Zhu, gamitin mo na ang common capital ngayon. Pati na ang mga pondo mula sa iyong industry. Lahat ng pondong maaari nating gamitin. Todo na to, gamitin ang lahat ng leverage. I short sell ang Ares Energy. Biaozi, gamitin mo ang 10% ng pondo. I post sa mga social media accounts ang balitang ito sa buong mundo. Nag-uulat ang himpilang ito, isang trahedyang nabahira ng dugo ng mga manero sa Africa. Bakit namatay? Sabi sa comment section, ikaw daw ang batang Diyos ng stocks. Pinapakalat na ng lahat ng media, ang recording ng livestream mo ngayong araw. Kuya Bao, trending na tayo. Tumaas ng 1,000 ang faith value, binubuksan ng paningin ng karma. Kayang makita ang pinagmulan ng yaman at mahulaan ang bunga ng mga gawa. Ngayon, hahanapin ko na ang salarin sa likod nito. Ano? Kuya Bao. Yung pinapante niyo po ako noong nakaraan, para magmanman, kay Ginang Kao. May sasabihin po sana ako, hindi ko lang alam kung dapat ba. Sabihin mo, yung tito niya po kasi. Pumunta na naman doon para manggulo. Medyo malala ang nangyaring gulo. Kawawa naman yung bata. Kuya Bao, saan ka pupunta? Tutulong lang sa nangangailangan. Teka, sino ba si Ginang Kao? Si Ginang Kao ba? Isang espesyal na tao. Bakit, hindi pa ba ako sapat na espesyal? Wala kang utang na loob, isa kang ahas. Pinakain at pinatira ka namin ng libre sa bahay namin, sa loob ng maraming taon. Pero kahit isang cost-in, wala kang ibinibigay sa amin. Gusto mo ba kaming makitang mabaon sa mataas na interes? At tuluyang mabasak, Tiyo, He Xiaoyu, wala na talaga akong pera. Halos hindi ko na nga mabayaran ang upa ko sa bahay. Jiayin, puro kakalokohan. Kamakailan lang, nakabenta ka ng 2 mamahaling kotse. Siguradong malaki ang nakuha mong komisyon. Kao Jiayin, sante ka na, huwag ka nang pumasok. Kao Jiayin. Kung gusto mong ayusin ang gulo sa pamilya mo, gawin mo sa labas. Huwag mong idamay ang negosyo ko rito. Manager, sila po ang nanggugulo rito. Anong kinalaman ko rito? Mamahaling kotse ang tinitinda namin dito. Ang dealership na ito ay para lang sa mga taong may mataas na katayuan. At may dangal sa lipunan. Sa ingay ninyong yan. Tinataboy ninyo ang Diyos ng kayamanan. Ikaw ang manager dito, di ba? Hoy, manager, itong empleyado ninyo ay isang ahas na walang utang na loob. Ako ang nagpalaki sa kanya mula pagkabata at nag-alaga sa kanya ng gusto. Pero ngayon, wala na siyang pakialam sa amin. Ayusin ninyong dalawa ang problema ninyo sa labas. Huwag ninyong gambalain ang negosyo ko. Security. Palayasin ninyo si Kao Jiayin dito. Opo, manager, wala po akong kinalaman dito. Aba. Tatay, bakit po kayo nandito? Ang lakas ng loob mong apihin ang hipag ko. Gusto mo na bang mamatay? Ayos ka lang ba? Akala ko isang beses lang silang magkikita. Hindi ko akalaing nakahanap talaga si Kao Jiayin ng mayamang masasandalan. Hindi biro ang presyo ng kotseng ito, di ba? Barya lang yan, 6 na milyon lang. Mula nang iwan kita, naging swerte na ang buhay ko at paborito na ako ng Diyos ng kayamanan. E di mabuti, ikaw na ang magbayad sa akin para kay Kao Jiayin. Kapag hindi mo ako binayaran ngayon, hindi ako aalis dito. HMP. Sige, kaya kung ibigay ang pera, Kuya Bao, huwag mo na silang pansinin. Wala silang kabusugan, parang balon na walang ilalim. Lahat ng kinita ko sa pagtatrabaho noon, ibinigay ko na sa kanya. Wala na akong utang sa kanila. Anong sinasabi mo, babae ka? Biaozi. Marami akong pera.
Pero titingnan natin sa swerte ninyo, kung kaya ninyong tanggapin ang pera ko. Pagsusuri ng kasalukuyang karma. Karma, malapit nang mawala sa balanse. Utang ng kasalanan, 245. Huwag ka ng maraming daldal. Ligtas na tayo ngayon. Li Xiaoyu, gamitin mo muna ito para pambayad sa utang. Bao, alam ko na nga ba, na ako talaga ang pinakamahal mo. Itong perang ito, tatanggapin ko na bilang dote. Kailan mo gustong pumili ng petsa, para makuha na natin ang lisensya sa kasal? Ingat po kayo, tatay, ni Zhenbao. Ang babaeng yan, si Cao Jiayin. Inagaw niya sa akin ang Zhenbao ko. Salamat sa pagliligtas sa akin, Kuya Bao. Kaya kitang iligtas ng isang beses, pero hindi kita may iligtas sa lahat ng pagkakataon. Gusto ko na ring takasan ang ganitong tadhana, pero ang tiyo mo at ang pinsan mo, masyadong marami ang utang ng kasalanan sa kanila. Kung gusto mong siluhin ang ganti para sa kanila, kung ganoon, ang mga ganting iyon ay babagsak sa sarili mo. Sa madaling salita ng mga tao, pagpapanatili ng enerhiya, anong dapat kong gawin, Kuya Bao? Mula ngayon, lumayo ka na sa Xiaoyu na iyon. Ang tiyo mo, hindi na dapat siya lalapit sa iyo. Alam nilang asensado ka na ngayon. Walang tigil ka nilang kukulitin. Hanggang sa maubos ang lahat sa iyo. Kinuha niya ang pera ko. Hindi nararapat ang yaman sa taong walang kabutihan. Mauubos lang ang swerte niya sa buhay. Tingnan mo ang oras. 1 minuto lang ang kailangan. Yumaman na tayo, Xiaoyu. Dapat mong panghawakan ang gintong ninang ito. Huwag na huwag mo silang hahayaang makatakas. Huwag kang mag-alala, tatay. Bukas na bukas, pipilitin ko siyang magpakasal. Hindi ko hahayaang may ibang babae ang makalapit kay Bao. Tatay. Kung wala na pong iba, mauuna na po ako, Kuya Bao. Bakit mo ba ako paulit-ulit na nililigtas? Kahit na tayong dalawa, ay nakatadhanang walang kahihinatnan. Pero dati, ako. Pananagutan kita. Hindi ko kailangan ng pananagutan mo. Anong sinabi mo? Anong nangyayari? Pangalan, Cao Jiayin. Edad, 24. Masagana ang swerte at kabutihan, pero ninakaw ang tadhana. Kakaiba ang karma, pumapasa ng utang ng kasalanan. 357. Espesyal na kalagayan. Gulo-gulo at magkakabuhol ang mga linya ng sanhi at bunga. Ang utang ng kasalanan na ito, kung sino ang may gawa, siya ang dapat managot, pero ito, ang mga linya ng tadhana at pag-ibig na ito, lalo na itong matingkad na pula, masyadong matindi ang pagkakabuhol, hinarang at ginulo ng isang mahiwagang kapangyarihan. Anong pinagsasabi mo? Isipin mong mabuti. Mula pagkabata hanggang ngayon, may nangyari bang kakaiba sa iyo? Anumang espesyal na bagay? O mayroon bang tao na nagbigay sa iyo ng kakaibang bagay na matagal mong isinuot? Espesyal na bagay. Naaalala ko noong 7 o 8 taong gulang ako. Nagkaroon ako ng malalang sakit. Mataas ang lagnat ko noon at hindi nagigising. Sabi ni Tiyo, muntik na akong hindi makaligtas. Pagkatapos ay gumaling ako. Pero naging tuliro ako ng ilang sandali. Parang may mga bagay akong nakalimutan. Pagkatapos yun, binigyan ako ni Tiyo ng isang pendant na inukit sa kahoy. Pero napakakakaiba ng hugis ng bagay na iyon. Hindi ito mukhang tao o hayop. Isinuot ko iyon ng ilang panahon noong bata pa ako. Kalaunan ay naputol ang tali, kaya itinabi ko na lang. Anong klaseng ukit sa kahoy? Nandyan pa ba iyon? Patanjin nga ako. Ito iyon. Mag-ingat ka. Anong nangyari? Wala lang. May nakitang bakas ng kasunduan sa hininga ng buhay ni Cao Jiayin. Dating malalim na nakatali, may nakitang paggalaw mula sa parehong pinagmulan ng naka-encrypt na protocol. Ang teknolohiyang ito ay may mga batas na hindi natural. Mukhang pinagsama ang mga ron ng kasunduan ng langit at ang mga algorithm ng big data sa mundo ng mga tao. Napakataas ng autoridad ng lumikha nito. Pahiram muna ng kwarto mo, hanggat hindi pa ako lumalabas. Huwag ka munang papasok. Anong meron, Laokay? Masyadong malago ang pamumukadkad ng utang ng pag-ibig sa mundo. Gusto mo bang tabasan ko ang mga sanga para sa iyo? Ay, ikaw at ang babaeng Cao na iyon. Nakikita ko ang mga linya ng tadhana ninyong dalawa. Grabe ang bilis lumaki, parang damo. Masyadong mayabang ang Diyos ng kayamanan.
Hindi kaya ang pangungulekta ng pananampalataya ay naipit na naman sa bottleneck. Kakaluto ko lang ng isang batch ng Joxendan na makakapagbigay ng pansamantalang lakas. Tingnan ninyo ito. Ito ang nahanap ko sa isang babae. Sa mundo ng mga tao, binago ang kanyang tadhana, sa pilitang itinali ang kanyang tadhana sa pag-ibig. Ginamit ang inukit na kahoy na ito bilang instrumento. Mayroon ding mga binagong, mga bakas ng ron mula sa kasunduan ng opisina ng pulang sinulid. Pagpapalit ng tadhana, ito ang pinakamalalang kasalanan na ipinagbabawal ng langit. Ang lalabag ay dapat makatanggap ng parusa ng kidlat at apoy ng siyam na langit. Ganap na pagkawasak ng kaluluwa. Bakit ngayon lang ito nalaman? Mukhang may mas mataas na proteksyong nagaganap, Diyos ng kayamanan. Ang inukit na kahoy na ito ay instrumento na, ebidensya pa. Ipapasa ko sa iyo ang Suyan Zhenhua. Isang simpleng paraan para gamitin ito, kasama ang iyong Diyos ng gintong linya ng kayamanan. Maaari mong subukang sunugin pabalik ang koneksyon ng kasunduan. Kahit hindi ito umabot sa mismong pinagmulan, mapipilitan ng kalaban na kumilos. Lalabas din ang tunay nilang kulay. Sige. Sheila Oda, sa pagkakataong ito. Mukhang hindi ordinaryong tao ang Li Zhenbao na iyon. Mukhang kailangan ko na siyang harapin ng personal. Anong nangyayari? May nagdududa na ba sa itaas? Ang nahanap na inukit na kahoy at ang mga kasabwat nito, kailangang wasakin. May mali sa inukit na kahoy na ito. Itatago ko muna ito para sa iyo. Kapag nalaman ko na ang katotohanan, ibabalik ko ito sa iyo. Aalis na ako. Sandali. Bakit? Kuya Bao. Salamat sa pagliligtas sa akin ng maraming beses. Handa akong ibigay ang buong sarili ko sa iyo. Heto na naman tayo. Isa akong matuwid na Diyos, no? Ay, nalabag ko na naman ang batas ng langit. Kao Jiayin. Sa totoo lang, nararamdaman ko na sa pagitan nating dalawa. Kao Jiayin. Doktor, ano na po ang lagay niya? Base sa paunang pagsusuri sa pasyente, may posibilidad na malubha ang kanyang kondisyon. Mag-aayos kami ng mga espesyal na pagsusuri para makumpleto ang evaluasyon. Pagkatapos ng resulta, doon palang malalaman ang tamang gamutan. Paano nangyari yun? Wala sa tadhana niya ang ganitong paghihirap. Siyensya ang pinag-uusapan sa ospital. Hindi ito tungkol sa mga kung ano-anong pamahiin. May malaking tumor na nakikita sa CT scan. Hindi pa rin ito kasing tumpak ng mga hula mo. Kung hindi ka naniniwala, subukan mong magpatingin sa ibang ospital. Hay nako. Kuya Bao, kahit tinatawag kitang kuya, pero pagdating sa pagliligtas ng buhay, propesyonal ang mga doktor. Huwag na tayong manggulo rito. Aminado akong hindi ako eksperto sa panggagamot. Pero ang totoo, hindi naman talaga siya may sakit. Kay Kao Jiayin, sinalo niya ang karma ng ibang tao. Masyado nang mapangahas ang taong iyon. Hanggang sa punto na gusto na niyang makipagpalit ng tadhana, kailangan kong mahanap agad ang utak sa likod nito, para maputol ang ugnayan mo sa kanya. Ano ang nararamdaman mo ngayon? Maayos na po ang pakiramdam ko, Kuya Zhenbao. Itong sakit ko, may kinalaman ba ito kay Tiyo? Wala siyang ganoong kalaking kakayahan. Sa tingin ko, ang pakay nila ngayon, ay hindi lang para magkamal ng pera at takasan ang karma, kundi gamitin ang swerte at buhay, ng isang taong busilak ang puso, para pambayad sa utang ng kasalanan ng masasamang tao. Mamamatay na ba ako? Huwag kang mag-alala, hindi kita hahayaang mamatay. Itong inukit na kahoy na ito, kapag inilagay sa Suyan Zhenhua, ay pansamantalang mapuputol ang koneksyon sa kabilang panig, para hindi lumala ng mabilis ang sitwasyon. Ito ay hindi mo dapat hayaang mamatay ang apoy na ito. Kapag humina ang apoy, ipaalam mo agad sa akin. Sige, naintindihan ko. Makakagamot ba talaga yan? Hindi. Ito ay mula sa itaas. Ang gamot na ibinigay sa akin ng lolo sa tuhod ko. Kapag kinain mo ito, mabubuhay ka. Bakit, hindi ka ba naniniwala sa akin? Naniniwala ako sa iyo. Pero,
Kung ganoon, makinig ka sa akin. Biaozi, bantayan mo rito. May aasikasuhin lang ako sa labas. Opo, Kuya Bao. Saan galing ang inukit na kahoy ni Kao Jiayin? Bakit ko naman sasabihin sa iyo? Alam mo ba kung gaano kamahal ang mga gamot na ginagamit mo araw-araw? Sa ngayon, ako lang ang may perang pambayad para manatili kang buhay. Kung ayaw mong mamatay, mabuti pang magsabi ka na ng totoo. Nakuha ko iyon sa isang templo ng Taoista. Hiningi ko iyon doon. Templo ng Taoista. Bakit hindi ko alam na may templo pala rito? At ang Diyos na sinasamba sa templong ito, ay hindi ko pa kailanman nakita. Ang lugar na ito ang may pinakamalaking daloy ng pera sa mapa. Siguradong may misteryong nagtatago rito. Itong rebeltong bato na ito. Li Jianbao, sa wakas, dumating ka rin. Matagal na kitang hinihintay. Ginoo, huwag po ninyong gawin iyan. Peke ka sigurong monghe, no? May kakaiba sa taong ito. Bakit wala akong makita kahit ano? Hindi kaya hindi siya ordinaryong tao. Daozang, sa ganda ng templo ng Taoista na ito, bakit masamang halimaw ang sinasamba ninyo? Hindi ito isang masamang halimaw. Tunay ng isang maswerteng hayop ito. Mukhang malabo yata ang paningin mo, bata. Sa isang tingin lang, kaya na niyang makita ang katotohanan. Hindi nga siya ordinaryong tao lang. Teka, susubukan ko muna siya. Kung galing nga talaga siya sa langit, tamang-tama, hihigupin ko ang kanyang banal na lakas, para lalong lumakas ang kapangyarihan ko. Kapang binasag ko ang estatwang ito, malalaman mo rin. Huwag, hindi maaari. Ito ang maswerteng hayop na nagbabantay sa templong ito. Paano mo nagagawang sirain ito? Aba, bakit ba inaapi ng taong ito ang master? Napakahimala ng templong ito. Paanong magkakaroon ng masamang halimaw dito sa tapat ng pinto? Huwag kayong magpapalinlang sa kanila. Ang estatwang ito ay hindi isang maswerteng hayop. Walang mas nakakaalam kaysa sa akin. Kung saan ba talaga galing ang mga tinatawag ninyong swerte? Ang sikretong nakatago sa loob ng estatwang ito. Baka may kinalaman ito sa inukit na kahoy na iyon. O sige, papasok na lang ako para tignan, ayos ba? Sige, tuloy. Hintayin nyo lang, ilalabas ko ang baho nito. Hindi pa huli ang lahat para basagin kapag labas ko. Basta't pamasok ka lang, marami akong paraan para hindi ka na makalabas pa. Ano bang nangyayari dito? Ibigay nyo ang inyong mga kayamanan kay Xuanji Daozang, para mabasbasan at mabigyan ng swerte, at para magkaroon kayo ng magandang kapalaran. Hindi mo ba alam? At higit sa lahat, libre ito. Alam mo ba, kung ano ang pinakamahal na bagay sa mundo? Ano? Ang mga bagay na libre. Anong klaseng katwiran yan? Tumabi ka nga riyan. Kukunin ko na ang aking nabasbasang kayamanan. Isang modernong pulseris na gawa sa tini na ang jade. Ang totoo, 67 piso lang ang halaga nito. Tapos na ang pagbabasbas. Ang bagay na ito ay may taglay na espiritu. Mapoprotektahan nito ang inyong tahanan. At magdadala ng saganang kayamanan. Binenta ka na nga ng iba. Tinutulungan mo pa silang magbilang ng pera. Peke ang pulseris na ito. Kayamanan ito ng pamilya namin. Pamana pa ito ng aming mga ninuno. Mula pa sa panahon ng aming mga lolo't lola ito ipinamana. Paanong magiging peke ito? Wala akong sinabing na peke ang ibinigay mo sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Sinasabi mo bang pinalitan ni Master Xuanji ang kayamanan ko? Saan ba galing ang baliw na ito? Ang lakas ng loob mong pagbintangan ang Master. Ang lahat ng gamit dito ay napalitan na nilang lahat. Lahat yan ay peke. Pati na rin ang taong yan, peke rin. HMPH, puro ka kasinungalingan. Paano magiging peke ang pagkatao ko? Isa lang ang tunay na bagay sa lugar na ito. Matanda, hindi ka naman pilay. Bakit kailangan mo pa ng tungkod? Mukhang may itinatagong sikreto ang tungkod na ito, Ano bang pinagsasabi mo? Ibalik mo sa akin ang tungkod ko. Sinong nagsabing hindi ako pilay? Maraming taon na akong nahihirapang lumakad. Itanong mo pa sa lahat, saksi silang lahat sa kalagayan ko.
Oo nga, sino bang hindi nakakaalam? Maraming taon nang gumagamit ng tungkod si Master Xuanji. Ginoo, paano mo nagagawang pakialaman ang gamit ng ibang tao? Sinasabi mong nahihirapan kang lumakad. Bakit kanina noong naglalakad ka, ang pudpod sa kaliwang paa ay laging mas malaki kaysa sa kanan? Ang isang tunay na pilay, dapat ang bigat ng katawan ay nakatutok sa maayos na binti. Dapat doon mas matindi ang pudpod para maging tama. Umaasa lang tayo sa suporta ng saklay, di ba? Kayang ikalat ang bigat, ay naku, saka, may iba pang mga dahilan, na pwedeng makaapekto sa sentro ng bigat. Ano naman ang mapapatunayan ng mga sinasabi mo? Oo nga, anong mapapala natin sa mga pinagsasabi mo? At sinabi mong may sikretong mekanismo ang saklay na ito. Sige nga, patunayan mo sa lahat. Mali ang bigat ng saklay na ito. Ang kahoy na ito ay hindi dapat ganito kabigat. Huwag kang malikot, Ginoo. Hindi maaari, natataranta na siya. Bakit may nakatagong kayamanan? Bakit hindi mo ibahagi sa lahat? Siguradong walang sino man sa mundong ito ang makakahanap ng mekanismong ito. Kaibigan, sabi mo ay may sikreto ito. Anong ebidensya mo? Napakadali lang yan. Hoy, ibalik mo sa akin yan. Bagay, dugo jade na inukit na tungkod na may singsing. Nakaugnay na pagsusuri sa masamang halimaw ng templo ng ugnayan ng ahas. Ang mga ukit na simbolo ni Cao Jiayin ay galing sa iisang pinagmulan. Sabi ko na nga ba, iisa lang ang pinanggalingan nito. Eksperto talaga ako sa mga antigo. Mahilig akong mag-alaga ng jade. Ang mangolekta ng ilang gamit, normal lang naman yun, di ba? Paano mo? Tama. Ikaw na tao ka, sa mga gamit ng ibang tao. Bakit ang tindi ng pagnanasa mong maangkin yan? Pero ang pirasong ito ng dugo jade, hihigop sa inyong swerte at kayamanan. Ano? Totoo ba ang mga sinasabi mo? Kung mapapatunayan ko, na peke ang lahat ng nandito. Siguro naman maniniwala na kayo, di ba? Xuanji Daozang, tunay ba ang painting na ito? Ang painting na ito ay nabasbasan na. Hindi mo pwedeng galawin yan basta-basta. Kailangan ko lang ng isang mangkok ng tubig, para mapatunayang peke ang painting na ito. Mga letter yan. Hindi lang yan. Ang COPY ay nakatago sa malalayong bundok ng painting na ito. Sa mga gazebo at sa loob ng hamog. Ito ay gawa ng mga bihasang manggagaya, isang lihim na paraan ng pagmamarka. Itinago nila ang salitang copy sa loob ng painting. Hindi lang ito pagyayabang ng kanilang galing, kundi takot din na baka balang araw ay mapagkamalang tunay ang peke, at makapanira ng maraming buhay. Kaya nag-iwan sila ng paraan para mabuking ito. Matandang tawista, parang nagmamadali ka yata sa pagpili ng mga gamit mo. Nagkamali ka ng tingin. Ikaw. Puno ito ng mga dumi. Amoy goma pa. Ganito na talaga ang minanang pulsaries nyo. Panloloko ito, tumawag kayo ng pulis. Ngayon, pwede na ba akong pumunta, para basagin ang rebel tong bato na yan? Sasama ako sa iyo. Basagin yan, basagin yan. Isang napakagandang palabas ng paghuli sa sariling bitag. Kung talagang babasagin mo yan, alam mo ba ang magiging bunga nito? Kaya kung panag-utan ng anumang mangyari, matandang Daozang, tumabi na po kayo. Anong nangyayari? Hala, lumilindol, takbo na. Ito ay si Tao Tai. Ina-activate ang protection mode. May na-detect na masamang enerhiya na sumisipsip ng banal na kapangyarihan. 10% ng banal na kapangyarihan ang nawasak, 30% na ang nasipsip. Lagot, ang masamang Diyos. Talagang hinintay mo ako rito, ha? Balanse ng yin at yang. Pagbabalik ng swerte sa pinagmulan. Takbo. Na-detect na napakalakas ng enerhiya ng panghihimasok. 50% lang ang bisa ng Tai Chi 2.
Lao Daoshi, ginamit mo lang pala ako. Magsalita ka. Sino ka ba talaga? Maraming taon ko nang gustong basagin ang batong ito. Kaso, hindi sapat ang kapangyarihan ko. Ginoong Lee, isa ka talagang henyo. Maaari ba tayong pumasok sa loob para mag-usap? Siyempre. Li Jianbao, kapag pumasok ka, huwag mo nang asahang makakalabas ka pa. Hindi ka si Li Jianbao, di ba? Dahil nabasa mo ang pagkatao ko. Hindi ka isang karaniwang tao. Hindi mahalaga kung sino ako, pero alam mo ba na ang pakikialam sa karma ay may katapat na parusa mula sa langit. Hindi ako mahahanap ng langit. Kung may makakita man ng aking mga kasalanan, marami akong paraan para patahimikin siya. Masyado ka yatang mayabang. Sa tingin ko, ikaw ang mayabang dito. Anong ibig mong sabihin? Hoy, Kuya Bao, may masamang nangyari. Namatay ang apoy sa ukit na kahoy ni Binibining Kao. Bigla na lang nawala si Binibining Kao. Hindi ko alam kung bakit. Sa harap ko mismo, isang kisap mata lang, wala na siya. Sige, babalik na ako agad. Gusto mong umalis? Pumayag ba ako? Ang kayamanan ay abot hanggang langit, at kaya ring puksain ang kasamaan. Gininto ang aura, protektahan ang aking katawan. Pinagmulan ng Diyos ng kayamanan, kaya pala nababasa mo ang aking mga kasalanan. Sayang nga lang at nakakulong ka sa katawan ng tao. Nakapiit sa mundong ito, limitado ang iyong bawat galaw. Sapat na ito para talunin ka. Tikman mo ang apoy ng aking impyerno. Mamatay ka na. Sa akin na ang iyong banal na kapangyarihan simula ngayon. Anong klaseng halimaw ka ba talaga? Ako ang bagong batas ng langit. Ikaw ang walang tigil na nagkakalat ng takot, ang bagong demonyo na nabubuhay sa takot ng iba. Kapag binasak ko na ang palasyo ng langit, ako na ang magiging Diyos. At ikaw naman ang magiging demonyo. Hindi na kita hahayaang maghasik pa ng takot. Ah, talaga ba? Lalong lalala ang takot, panoorin mo lang. Lei Gong, Dayan mo. Pinatawag kami ng Diyos ng kayamanan para tumulong. Narito na ang kulog ng langit. Tingnan natin kung sino ang mas matibay, ang demonyong tulad mo, o ang kulog ng langit. Hindi mo kayang iligtas ang batas ng langit ng mag-isa. Nakuha ko na ang pinakamataas na banal na kapangyarihan. Hintayin mong mabusog ako sa isang malaking piging ng takot. Isang masaganang kainan. Mapapalitan ko na ang batas ng langit, at magiging bagong Diyos na ako. Teka, sasabihin ko lang sana, medyo kakaiba ang sakit ni Binibining Kao. Mas mabuting ilipat siya sa ospital ng lungsod. Hala, nawala na siya. Nakita ko yun ng sarili kong mga mata. Nagpautos na ako na tignan ng CCTV. Kuya Bao, hindi naman sa hindi ko siya binantayan. Bigla na lang siyang naglaho na parang bula. Tumahimik muna kayong lahat. Huwag. Huwag. Nasa rooftop siya. Anong nangyayari rito? Hindi ko rin alam. Anong nangyari sa akin? Kapkapin mo ang bulsa mo. Ano ba itong bagay na ito? May sumpa ang bagay na ito. Seliado ko muna ito pansamantala, para hindi ka na muling maapektuhan. Anong nangyayari sa langit? Ang weird nitong mga nakaraang araw. Laging may matinding lagay ng panahon. Bumalik muna tayo sa kwarto ng ospital. Yung mga bata-bata na pinapunta nyo, para bantayan ang Shi Yuan Guan. Pagpunta nila, hindi nila nahanap ang lugar. Kahit ang mga dumadaan, wala ring nakita. Anong klaseng kababalaghan ito? Ang utang na karma ay hindi basta-basta naglalaho. Kaya lang, mayroong nagtago ng utang na karma sa dimensyong hindi natin nakikita.
Hindi ko makita ang tunay niyang anyo, kaya hindi ko mahanap ang kanyang kahinaan. Wala pang solusyon sa ngayon, kahit na ang mga galaw ay parang sa demonyong ahas. Ngunit ang aura ay hindi, malamang ay isa lamang itong panlilinlang. Posible kayang si Tao Tai ito. Si Tao Tai nga. May naiisip ako. Sandali, babalik muna ako sa langit para kumpirmahin. Hoy, Kuya Bao, tignan mo ang cellphone mo. Sinasabi na sa lahat ng platform ngayon, na malapit na ang katapusan ng mundo. May isang kumpanya na nagbebenta ng emergency supplies. Ang taas na ng lipad ng stocks nila. Dahil sa takot, pinipili ng mga tao na mag-invest sa mga short-term na produkto, gaya ng mga compressed biscuits, face masks, at iba pa. Pagdating naman sa mga tech products, bumabagsak ang mga stocks nila, yung mga hawak nating stocks. Pati na rin yung kay President Jiang, yung stocks ng Yilong Keji, bumagsak na ng husto. Imposible. Hindi nakatadhana ang sakunang ito sa mundo. Chan'an Jichuan. Hindi lang mahilig sa 150,000. Ang halaga ay nasa 150,000. Inaasahang aabot sa 300 milyon ang halaga nito sa hinaharap. Ang tunay na may-ari ay si Wang Shengquan. Lindol. Bilis, ilikas ang mga pasyente. Ninakaw niya ang bahagi ng aking banal na kapangyarihan. Sa tingin ko ngayon, gagawa na sila ng totoong kaguluhan. Ayos ka lang ba? Masama ito, kumilos na ang Zaishen. Kinuha niya ang kapangyarihan ko, kaya na niyang magpatawag ng hangin at ulan, para kontrolin ang mundo ng mga tao. Kuya Bao, sobrang malas na talaga nitong mga nakaraan. Natatakot na ako. Paano kung kumuha tayo ng pera? Magtatayo tayo ng isang artificial na kuta. Bawasan mo nga ang pagbabasa ng mga doomsday novel. Tingnan mo, lumilindol na naman. Kuya Bao, sa tingin mo ba totoo na ito sa pagkakataong ito? Ang katapusan ng mundo. Sa social media, sumasabog na ang usapan tungkol sa katapusan ng mundo. Siya ang may gawa nito. Ginamit niya ang aking kapangyarihang banal bilang mitya, para gumawa ng mga artipisyal na sakuna. Pinapalaki niya ang takot sa buong mundo. Habang tumitindi ang takot, mas maraming karma ang kanyang nasisipsip. Lalong lumalakas ang kanyang kapangyarihan. Hindi maaari, kailangan kong bumalik sa langit. Sige, ihahatid na kita ngayon din. Saan tayo pupunta? Dito. Diyos ng kayamanan, nangangahas kang bumalik sa langit gamit ang katawang mortal. Kayo po, mahal na Jade Emperor, may kagyat na sitwasyon. Napasok na ng demonyo ang mundo ng mga tao, at nakipagsanib puwersa sa misteryosong kapangyarihan mula sa kanluran. Ang alias niya ay Xian Weishi. Ninakaw din niya ang swerte ng mga karaniwang tao. Ninakaw niya ang aking banal na lakas. Hinaharangan ang mga hadlang ng karma. Nais niyang wasakin ang batas ng langit, upang magtatag ng isang masamang landas. Hinala ko, ang utak sa likod nito, ay si Tao Tai. Ano? Kaya naman pala ang lakas ng pananampalataya sa langit, ay patuloy na nauubos. Mayroon palang traidor sa ating hanay. Tian Peng, nandito po ako. Pumunta ka at tingnan mo, kung nagbabantay pa rin si Tao Tai sa bulwagan. Masusunod po. Wala na nga siya roon. Si Tao Tai ay hindi isang karaniwang demonyo. Siya ay kalipunan ng mga sinaunang masasamang kaisipan. Ang mga kaisipang iyon ay selyado na dapat. Ngunit ngayon, hindi natin alam kung kailan. Ay nakahanap siya ng butas sa batas ng langit. Nakalusot siya patungo sa mundo ng mga tao. Kumakain siya mula sa mga kasalanan ng sangkatauhan. Nais niyang baguhin ang lahat, at lamunin ang batas ng langit. Mahal na hari, ang halimaw na ito ay kumakain na ngayon sa aking banal na lakas. Nayanig na niya ang ilang mga batas ng langit. Kaya niyang gumawa ng mga huwad na sakuna, upang maghasik ng matinding takot. Ang mas mahirap pa rito, ay magulo na ang paniniwala sa mundo ng mga tao. Ang dalisay na pananampalataya sa mga tunay na Diyos, ay hindi na katulad ng dati. At itong si Tao Tai, ay ginagamit ang lahat ng negatibong emosyon, bilang kanyang bukal ng lakas. Mahal na hari, mga kasama, ang pinaka-importante ngayon, ay dapat nating pakalmayan ang mundo ng mga tao. Alisin ang takot, kapag kumalat ang mga sakuna, at biglang tumaas ang karma, makakakuha si Tao Tai ng lakas na kapantay ng mga Diyos. O higit pa sa kapangyarihan nating lahat, nagpasya na ako. Ipunin ang lahat ng makakayanan ng langit, ang buong lakas ng pananampalataya, pansamantalang ibubuhos sa iyong katawan. Inuutusan kitang bumalik sa mundo ng mga tao, gamit ang iyong dating karanasan sa mundo, bilang si Li Jianbao. Ang kredibilidad na iyong nakamit, magbigay ng garantiya sa buong sangkatauhan, upang patatagin ang loob ng mga tao, at putulin ang pinagmulan ng takot. Mahal na hari, ang pagbuhos ng lahat ng lakas ng pananampalataya,
ay may napakalaking panganib. Kung mabaygo ang Diyos ng kayamanan sa kanyang pangako, o kung masira ito ng pagkanan ng masamang Diyos, maaari itong magdulot ng ganti mula sa lakas ng pananampalataya, masasira ang pundasyon ng kalangitan. Gagawa tayo ng mga pambihirang bagay. Legend Bao, may lakas ka ba ng loob na tanggapin ang mabigat na tungkuling ito? Para sa lahat ng nilalang sa mundo, isusugal ang iyong pagka-Diyos at ang pananampalataya ng kalangitan. Handa akong mamatay para sa tungkuling ito, mahal na hari. Paano kung, dala-dala ng Diyos ng kayamanan, mawala ang lahat ng pananampalataya ng kalangitan, maglalaho ang ating kalangitan. Hindi na rin iiral ang batas ng kalangitan. Bakit hindi na lang tayo, ang mga kawal at general ng langit, ang makipaglaban? Direkta nating hulihin ang halimaw na iyon. Magulo na ang mundo ng mga tao. Kung magsisimula pa tayo ng malaking digmaan sa pagitan ng mga Diyos at demonyo, natatakot akong maraming buhay ang madadamay. Ako, si Zhao Gongying, ay laging nagtataguyod ng katarungan sa mundo ng mga tao. Naniniwalang hindi kailanman mananaig ang masama sa mabuti. Tinatanggap ko ang utos, mahal na hari, upang iligtas ang kalangitan. Mabuti. Tipunin ang tunay na pananampalataya ng tatlong mundo. Pagsama-samahin ang mga banal na merito ng kalangitan. Ibuos. Nakita ng banal na mata ng datos, pagbuhos ng pinakamataas na enerhiya ng pananampalataya, kasalukuyang sumasailalim sa mabilis na ebolusyon. Pinagsasama ang pagsusuri ng batas ng yin-yang mula sa Tai Chi 2. Pinagsasama ang pinagmulan ng Diyos ng kayamanan at ang agos ng pananampalataya ng kalangitan. Nabubuo na ang mata ng pinagmulan ng batas ng kalangitan. Matagumpay ang pag-upgrade, nakuha na ang mata ng pinagmulan. Nakikita ang pinaka-asensya ng lahat ng bagay. Ang daloy ng halaga at ang ugat ng sanhi at bunga. Lahat ng daloy ay nagbabalik sa pinagmulan. Maaaring ibalik ang balanse sa gitna ng lahat. Yingzong, ginulat mo ako. Pasensya na, may mahalaga akong sasabihin at hindi na ako nakapagpalem. Ano iyon? Tapos na ba ang paggawa sa Tianwang Shitong? Oo, pero hindi pa ito nasusubukan sa publiko. Tutulungan kitang subukan ito. Simulan na ang pandaigdigang live broadcast ngayon. Kuya Bao, gagamitin mo ba talaga ang Tianwang Shitong para sa isang pambansang live broadcast? Oo. Sa lahat ng mga manonood sa buong mundo, kumusta kayong lahat? Ako si Legend Bao. Kilala rin ninyo bilang ang Diyos ng kayamanan sa lupa, si Zhao Gongying. Nitong mga nakaraang araw, ang mga lindol at tsunami na inyong naranasan, ang mga sakuna sa merkado ng pananalapi, ang kaguluhan sa ekonomiya, ay hindi naman talaga ang katapusan ng mundo, kundi gawa-gawa lamang ng malawakang takot. Ako, gamit ang aking kapangyarihan bilang isang banal na Diyos ng kalangitan, gamit ang lahat ng ari-arian, at reputasyon ng Gongming Ziben, sinisiguro ko sa inyong lahat na walang mangyayaring katapusan ng mundo. Nabubuo na ang gintong linya ng sumpa, itinataya ang buong lakas ng pananampalataya ng Tianting. Sa ganitong eksena, huwag na nating pag-usapan ng ibang tao. Kahit ako na kapatid mo, medyo hindi na naniniwala. Patutunayan ko ito. Naniniwala ako sa iyo, nalinlang ka na naman. Ang gusto ko ay ikaw, at ang buong lakas ng pananampalataya ng Tianting. Ang gumawa ng ganoon katinding sumpa, ang mga mortal ay sadyang mapagbago at mapagduda, basta't may tititing na pagkakataon. Bubuho ang tiwala. At isa pa, darating talaga ang katapusan ng mundo. Muling itatayo ang mundo ayon sa aking pamantayan. Sa pandaigdigang sistema ng malaking datos, inihayag ko na ang huling bibilangin para sa katapusan. Ngayon, panoorin ninyo ang pagpapanik ng mga hamak na tao. Kuya Bao, napakaraming sistema ng network ng publiko. Ang pinasukan ng bagay na ito, ang huling bibilangin para sa katapusan. Tingnan mo. Niloko tayo ng mortal na wealth god na iyon. Takbo na. Inay, babawi na lang po ang anak niyo sa susunod na buhay. Kalahating oras na lang ang natitira. Inay, hindi na kita maisasama. Malapit na maubos ang oras. Akin ito. Hindi ba sabi natin ay hati tayo? Ang akin ay akin lang. Wala kang mapapala. Binili ko ito para sa iyo. Sa ganitong oras, naghahati ka pa rin ng sa iyo at sa akin. Umalis ka na rito. Sagutin mo ang tawag, Xiaomei. Tinawagan kita sa cellphone ko pero hindi mo sinagot. Dapat sagutin mo man lang itong pampublikong telepono. Hello, Xiaomei. Ayos ka lang ba? Sino ka ba? Ako ito, si Chen Jinxian, Xiaomei. Mahal na mahal talaga kita. Nagmamakaawa ako sa iyo. Maaari ba tayong magkita sa huling pagkakataon, bago ako mamatay? Wala kang silbi, puro kapag-ibig. Anong oras na at gusto mo pang makipagkita?
Xiao Mei. Ang marinig muli ang boses mo, bago ako mamatay. Mamamatay ako ng walang pagsisisi. Totoo ang katapusan ng mundo. Takbo na, pero saan ba tayo? Dapat tumakbo. Gulo-gulo na ang lahat. Ano nang gagawin natin? Sakbaw. Na-hijack ang pandaigdigang network. Hindi maputol ang signal. Ang teknolohiya ng kalaban ay higit pa sa antas ng tao. Tapos na. Yari na tayo. Sira na ang lahat ngayon. Wala na. Tapos na talaga. Mata ng pinagmulan ng tiyan daw. Ganap na bumukas. Ang signal ng huling bibilangin ay tila. Nagmumula sa mga pandaigdigang data point. Ang huling daloy ng lahat ng karma ng takot. At ang mga panuntunan ay binago. Nakalak na ang pinagmulan ng Lamet. Nahanap na kita. Biaozi, manatili ka rito para magbantay. Jiangsu, kontrolin mo ang opinyon ng publiko. Sabihin mo sa kanila, bago mag-zero ang lahat, dudurugin ko ang katapusan ng mundo. Ang kasamaan at takot na ito. Tunay ngang napakasarap. Tamang-tama ang dating mo. Ang huli kong alay. Hindi mo ba narinig? Huwag magdiwang ng maaga. Hindi pa ba sapat? Ang leksyon noong nakaraan. Magsikap ka pa. Wala na masyadong oras. Ang demonyo ay may sariling kalkulasyon. Ang Diyos ay may sariling patakaran. Nasa loob ng katawan ko ang iyong banal na lakas. Nakalimutan mo na ba? Hindi mo ako masasaktan. Sinabi ko na sa iyo, hindi mo ako masasaktan. Ang iyong banal na lakas ay dumadaloy sa akin. Nagiging bahagi ng aking siklo ng paglamon. Habang lalo mo akong inaatake, hinahalo mo lang ang aking sustansya. Kaya ang takot at ang iyong banal na lakas ay magsanib para sa mas masarap na lasa. Hindi ito pagsasanib, kundi pagkakulong. Ang aking banal na lakas ay naging baterya sa kanyang sistema. Hindi ko hahayaang magtagumpay ka. Nakalock na ang anchor point ng banal na lakas sa mata ng pinagmulan. Sinusubukan ng reverse resonance, nakaharap sa malakas na harang ng karma. Maging bahagi ka na ng aking pagkatao. Nakikita mo ba? Nagpapatuloy pa rin ang countdown. Ang iyong banal na lakas, ang aking piging. Kapag naubos na ang iyong banal na lakas, at maputol ang gintong sinulid, ganap ko ng malalamon. Ang piging na ito mula sa pananampalataya ng langit, at sa mga maling hangarin ng mga mortal. Upang patatagin ang pundasyon ng aking bagong batas ng langit. Bakit ka narito? Dinala niya ako rito. Gusto kitang tulungan. Kahit na wala akong gaanong maitutulong, gusto pa rin kitang samahan. Napakakaantig naman ito. Ang alay mismo ang lumapit sa pinto, dahil sa kaluluwang ito na puno ng pagkahumaling, at sariwang sakripisyo. Bilang huling pampabilis ko, ang aking piging ay magiging perpekto. Huwag. Ikaw ang nagdala sa kanya rito, di ba? Ang Diyos ay nagkaroon ng damdaming mortal, nagkaroon ng pag-ibig, uot, at kahibangan. Mas magiging masarap ang iyong kapangyarihan. Magalit ka, kaawa-awang maliit na Diyos ng kayamanan. Pagbabayaran kita, ng buhay para sa kanya. Ha ha ha. Ang iyong lakas ng pananampalataya, ay magiging huli kong masarap na pagkain. Huwag kang mag-alala, Lao Kai, tiyak na tutulungan ka namin. Hindi ka nag-iisa. Bilis, tingnan nyo, Aurora ba iyon? Ito na ba ang hudyat ng katapusan ng mundo? Bakit parang nasa langit na tayo? Pakatatagin mo ang iyong loob. Nasa panig mo ang lahat ng mga Diyos. Hindi ko kayang talunin ang buong kalangitan. Ngunit mabuti na lang at nasa iyong katawan. Ang buong lakas ng pananampalataya, ganoon din ang mangyayari kapag pinatay kita. Sisuko ka na lang ba ng ganyan? Napakaduwag mong Diyos, mamatay ka na. Nahanap ko na. Ito ang pinakasentro ng iyong kahinaan. Puno ng butas ang iyong paraan ng paglamon.
Akala mo ba ay nalaman mo ang aking banal na kapangyarihan? Ngunit ang totoo, ikaw ay may nalunok na hindi mo kayang tunawin. Gintong sinulid ang magsisilbing gabay. Pananampalataya ang magsisilbing tulay. Lahat ng daloy ay magbabalik sa pinagmulan. Pagtunog ng mga banal na kaisipan. Nababaliw ka na ba? Ako ang magiging bagong Diyos ng buong mundo. Tapos na ang labanan para sa tadhana ng langit, ang pag-iral ng mga Diyos. Sa sandaling ito ay sa alaala ng mga tao, ay tuluyan ng maglalaho. Ito na nga ang katapusan ng mundo. Umuwi na kayo at kumain na lang ng noodles. Hindi ko pa natatapos panoorin ang serye ko. Tara na, tara na. Hindi ko alam kung ano na ang nangyari kay Kuya Bao. Tapos na ang delubyo. Bakit hindi pa siya bumabalik? Nandito na ako. Kuya Bao. Tandaan mo, simula ngayon. Lahat ng halaga ay susukitin. Maging ginto man o pagtitiwala. Lahat ng utang ay babayaran. Maging mabuting gawa man o kasalanan. Kuya Bao, ano bang pinagsasabi mo? Bakit ka nakasandal sa bisig niya? Dali, dalhin siya sa ospital. Boss Bao. Kuya Bao. Sa wakas, gising ka na, Kuya Biao Biao. Babayaran ko na ang upa ko bukas. Ano? Anong sabi mo? Lao Kai, malaki ang nagawa mong kabutihan sa iyong pagbabalik. Bakit parang pasan mo ang daigdig? Diyos ng kayamanan, magsalita ka. Anong gantimpala ang gusto mo? Mahal na Jade Emperor, hindi ko po hangad ang anumang gantimpala. Mayroon lang po akong isang kahilingan. Sige, makikinig ako. May isang mortal na namatay dahil sa akin. O mas tamang sabihin na, namatay para sa akin. Hindi lang basta kamatayan. Naglaho pati ang kanyang kaluluwa. Namatay siya sa kamay ni Tao Tai. Gusto ko lang itanong. Kung may paraan pa ba para mabawi ito? Ang tinutukoy mo ba ay si Cao Jiayin? Hindi na siya maaaring mabuhay muli. Lumalabag iyon sa batas ng langit, ngunit maaari natin siyang tulungan sa muling pagkasilang. Ipadala siya sa isang mabuting pamilya, para matiyak ang kanyang kaligayahan sa buhay na ito. Salamat po, mahal na hari. Kuya Bao, ikaw ba ang magmamaneho o ako? Kotse ito ng ibang tao. Hindi yata magandang pakialaman natin ito, di ba? Sa iyo ba talaga ang kotseng ito? Bakit ka bumalik? May problema ba sa utak mo? Parang nag-iba pati ang hitsura mo. Huwag mo na akong lokohin. Sa akin talaga ito. Ay, may pera na ako para pakasalan si Xiaoyu. Xiaoyu? Sinong Xiaoyu? Hindi ba sabi mo, kilalang kilala mo na siya noon pa, pero narinig ko. Noong tumatakas si Xiaoyu noong bunaw na ang mundo, pati ang oxygen tank ng tatay niya, ninakaw niya at tinakas. Tapos, nadulas siya, nahulog siya at namatay. Ano? Boss Bao. Ano ba talaga ang nangyayari sa iyo ngayon? Anong Boss Bao? Ikaw talaga. Tingnan mo kaya ang balance sa cellphone mo, kung gaano karaming zero ang nandoon. Ay, Boss Bao. Kuya Bao, huwag ka nang mahimatay ulit ngayon. Ayaw na sa iyo ng ospital. Nagpakita ng himala ang Diyos ng kayamanan. Alam niyo ba? Nanaginip ako na sinampal ako ng Diyos ng kayamanan. Nawalan ako ng malay sa lakas. Pagkagising ko, ang kotse, bahay, pera, lahat meron na ako. Oo na, alam na namin, magdasal ka na lang. Array. Lao Chen, parang manggang anak na ako. Mabuti naman,
Pero nasa ospital. Dito tayo mangganganak sa templo ng Diyos ng Kayamanan. Napakagandang senyales nito. Lao Chen, kapag babae ang naging anak natin, pangalanan natin siyang Chen Jiayin. Pero kapag lalaki naman, Lao Kai. Ang yaman talaga, Lao Kai. Ano yun, busy ako ngayon. Lao Kai naman, katapusan na ng taon, mag-i-inspeksyon na ang Jade Emperor ng mga ulat. Nakita niya ang listahan ko ng tadhana, anong kinalaman ko dyan? Mayroon ka pang hindi natatapos na tadhana ng pag-ibig. Isang Diyos na umibig sa mortal, mapaparusahan ka ng langit dahil dyan, at kailangang bumaba sa mundo ng mga tao para magsanay, edi parusahan. Pero sabi ng Jade Emperor, pinatawad na ang parusa mo sa langit, pinapababa ka na lang sa mundo para magsanay, para tapusin ang nakatadhana mong pag-ibig. Totoo ba? Pero kailangan mong magmadali. Ang isang araw sa langit, ay isang taon na sa lupa. Ang iyong si Miss Kao. Ay, hindi, si Miss Chen ay isa nang dalagang-dalaga na ngayon. Kapag nagbagal-bagal ka pa, magiging nanay na siya ng ibang bata. Itong si Lao Kai, nakakita lang ng maganda, kinalimutan na ang kaibigan. Hindi man lang nagpasalamat sa akin. Salubungin ng Diyos ng Kayamanan para sa swerte. Pera ay araw-araw na papasok sa inyong tahanan. Ang inyong karera ay lalong uunlad.